Tito? Tito? Excuse me po, Tito. Ay, lintik naman ng gunggong na to. Ano ba problema mo, ha? Nakita mo na nagre-relax ako, lilitaw ka dyan sa gilid. Eh kung hampalusin kaya kita ng lamesang to, ha? Pasensya na po, Tito. Pumunta ka lang ba dito para manghingi ng pasensya? Sigurado ka ba talaga sa ginagawa mo, ha? Pinabanas mo ba talaga ako? Ano ba kailangan mo? Gusto ko lang naman pong umingi sana ng bigas. Wala na po kasi kaming bigas ni Jepoy. Kahit po isang basong bigas lang. Lintik ka naman pala talaga eh! Bakit ka sa akin humihingi ng bigas? Mukha ba akong kasambahay dito? Doon ka humingi ng bigas! Inaabala mo lang ako eh! Ang sabi po kasi ni Manang, magpaalam po daw ako sa inyo. Alam mo ikaw, Miguel, puro ka na lang hingi! Hingi ka lang hingi! Nagtatrabaho ka naman dito! Wala ka bang pera? Tito, maliit lang naman po kasi yung sinasahod ko sa paghahardinero po eh. Sinasabi mo ngayon na mali ang pagpapasahod ko sa mga trabahador ko? Hindi naman po sa ganun. Sinasabi ko lang po yung dahilan kung bakit wala po akong pera palagi. Napupunta lang po kasi sa... Di yun naman. Bakit yun naman po ako sinampal? Ang lakas ng lobong ipamukha sa akin na mali ang ginagawa ko! Sino ka ba para magmarunong? Kung ayaw mo sa sistema ng pagpapasahod ko, abay umalis ka na rito! Si Tito naman, parang hindi nyo naman ako pamangkin yan eh. Wala akong pakialam kung pamangkin kita. Ayoko na masyadong maraming sinasabi. Kung gusto mong tumagal sa mansyon ko, sumunod ka sa sistema ko. Wala ka bang may pagmamalaki sa akin eh, kaya umayos ka? Hindi na nakapagsalita pa ang binatang si Miguel. Hinayaan na lamang niyang pagsalitaan siya ng kung ano-ano ng kanyang tiyuhin. Para kay Miguel, wala rin namang mangyayari kahit na mga tuwiran pa siya. Palaging tama si Don Baron, at kung sino man ang kumukontra rito ay nalilintikan. Nang umalis ang matandang lalaki ay saka lamang naramdaman ni Miguel ang pagtulo ng dugo sa kanyang labi. Malakas kasi ang pagkakasampal sa kanya. Hindi na niya namalayan na nasugatan na pala siya. Palis na sana siya nang biglang dumating ang baklang si Brusca. Bunsong anak ito ni Don Baron. Nakita siya nitong may dugo sa bibig. Kaya naman agad siya nitong nilapitan. OMG! What happened? May bloody-bloody ang lipsi mo, Insen. O maybe sinupukan ni Pudrakels, no? Why? Anong kasalanan mo sa matanders na yarn? Kasi hihingi sana ako ng bigas. Naistorbo ko siya sa pagre-relax niya. Jiski ka, Insen. Di ba I told you, if you want bigas, find me. I will give you more bigas. Nakakaya naman kasi sa'yo eh. Natutulog ka pa, i-istorboin pa kita. Kesa naman na jojombag ka ng bonggang-bongga, di ba? Oh, follow me. Gegetsong kita ng bigas para makalafang na kayo ng broda mo. Insan, bakit ba ang bait mo? Me? Mabait? No. Kung mabait Kesh, hindi ang relisyo sa akin ang pudang. Mali ka. Kaya nga siya galit sa'yo eh, kasi mabait kang tao. Ay nako, angry siya sa akin na malala. Because isa akong Juding, Baklush, Becky and so on and so forth. That's the only reason, no? And I don't care. I don't care anymore, more na, no? Basta, magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Ang mahalaga naman eh, alam mo sa sarili mo ang halaga mo. Ngumiti na lamang ng papilitang baklang si Brusca. Maya-maya ay nakakuha na rin naman ng bigas ang binatang si Miguel. Umuwi siya sa bahay nila. Masaya siya dahil sa wakas, meron na rin silang pangsaing ng kanyang kapatid na si Jepoy. Kuya, buti naman nabigyan ka ni Tito ng pangsaing natin. Pero bakit ka may sugat sa labi? Sinaktan ka ba niya, kuya? Ay nako, wala to. Nauntog lang ako kasi kanina. Kuya, kilala po kita eh. Alam ko po kung kailan ka nagsasabi ng totoo at hindi.
Huminga ng malalim ang binatang si Miguel. Alam niyang hindi siya makakapaglihim sa kanyang kapatid. Kaya wala na siyang magagawa kundi ang aminin na lamang ang totoo. Kanina naistorbo ko kasi si Tito Kaya ayun, nainis na naman. Kaya ikaw Jepoy ha, kahit na ano pa ang dahilan, wag kang mananakit ng tao. Maliban na lang kung kailangan mong protekta ng sarili mo. Kahit po anong mangyari, hindi ko po gagayahin si Tito. Masama po ugali niya at lagi po siyang nananakit ng tao. Kaya nga dapat maging mabuti ka sa mga taong mabubuti rin sa'yo. Paano naman po sa mga taong masasama sa akin? Di ipagdasal mo na lang sila sa Diyos. Ang Panginoon na bahalang humusga sa kanila. Doon ka na sa loob. Mausukan ka rito. Sinimulan na ng binata ang pagsasalang ng kanilang pagkain. Mga ilang minuto lang naman ay naluto na rin yon. Sabay silang kumain. Kahit nilagang saging at isdang tuyo lang ang kanilang ulam, nagagawa na nilang makontento. Mahirap ang buhay nilang dalawa. Mula nang mawala ang kanilang mga magulang noong kasagsagan ng bagyo, ganito na ang kanilang buhay. Pero hindi yun naging hadlang para sa magkapatid para magpatuloy sa kanilang buhay. Sa katunayan, kahit na inaalipos na sila ng kanilang sariling kamag-anak, patuloy silang lumalaban sa buhay. Jepoy, dito ka lang ha. Gabi na, wag ka nang lalabas. Sige ka, kapag lumabas ka, baka kainin ka ng aswang. Kuya, totoo po ba talaga ang aswang? Oo, Jepoy, at kakainin nila ang laman loob mo. Tapos, yung katawan mo, gagawin nilang nilaga. Kakainin ka nila. Uy, kuya naman, tinatakot mo naman po ako Hindi kita tinatakot. Totoo mga aswang. Kaya kapag nagpasaway ka, kakainin ka talaga nila. Sige na, aalis na muna ako. Extra lang ako kina Mang Loloy. Manguhuli kami ng hayop sa gubat para maibenta. Dagdag kita rin yun. Sige kuya, mag-iingat ka po Huwag ka rin makulit kasi baka kainin ka rin ng aswang. Nako, kayang-kaya ko yung mga aswang na yun, no? Natatawa na lamang si Miguel sa kanyang nakababatang kapatid. Naniniwala kasi talaga sa kanya si Jepoy kahit na alam naman ni Miguel sa sarili na kwentong bayan lang ang tungkol sa mga aswang. Hindi siya naniniwala sa mga ganong klase ng nilalang. Yun ang dahilan kung bakit malakas ang loob niyang sumama sa pangangaso kahit malalim na ang gabi. Hindi naman din malaki ang kinikita niya sa pangangaso. Naghahati-hati pa rin kasi sila ng mga kasama niya. At kung minalas-malas pa, mga palakang bukid lang ang kanilang nahuhuli. Pinakamahal na nahuhuli nila ay baboy ramo o kaya naman sawa. Himala yata na hindi ka na late ngayon, Miguel. Kasi tinakot ko na naman yung kapatid ko tungkol sa mga aswang Kaya ayun, pumayag agad na umalis ako. Epektibo talaga yung mga aswang, Mang Loloy no? Ay nako, huwag mong binabanggit-banggit lagi sa bata ang aswang. Bakit naman po? Noong mga bata pa kami, ang sabi ng lola namin sa lolo namin, hindi dapat ginagawang panakot sa bata ang aswang. Ang mga aswang daw kasi madalas na nagpapakita sa mga batang tinatakot. Kumbaga, kakabanggit ng kakabanggit sa aswang, parang naaakit mo silang lumapit sa bata. Totoo naman kaya ang mga aswang? Ay, oo nga pala. Hindi ka nga pala naniniwala, Pero nasa sayo naman yan. Basta ako, naniniwala ako. Sandaling namayani ang katahimikan. Tanging mga kuliglig at huni lamang ng ibon ang maririnig sa kagubatan. Noong mga sandaling yon, magaan naman ang pakiramdam ni Miguel. Palagi siyang positibo sa tuwing may lakad silang ganito. Pero nang makarating sila sa may kakahuyan, meron silang nakitang mga bakas sa malalaking katawan ng puno. Mga bakas ng dugo. Mga bakas ng kalmot na hindi nila malaman kung galing ba yun sa tao o sa hayop.
Nagkakatinginan lang ang mga ngaso. Maging si Mang Loloy ay sumeryoso na rin. Pero maya-maya hindi na rin nila pinagtuunan pa yun ng pansin. Ha! Sapul ka ngayon! Nagkagulo ang mga ngaso dahil sa isang baboy ramo na napadaan. Tinamaan kasi yun ni Mang Loloy. Nang lapitan nila ang baboy ramo, nakita nilang naghihingalo na yon. Nagdiwang agad sila sa gabing yon. Nang makitang hindi na gumagalaw ang baboy ramo, agad na rin nila itong dinala. Kahit nakahuli na sila, ay hindi pa rin sila tumigil. Nilibot pa nila ang natitirang parte ng kagubatan. Pero makalipas lang ang halos 2 oras, ay hindi na sila nakahuli pa ulit. Naging kontento na lamang sila sa kung anuman ang nakuha nila sa panguhuli. Dakong 3:00 ng madaling araw, umuwi na rin si Miguel. Dala-dala niya ang kinitang 100 piso. Naibenta na kasi kagad sa palengke ang baboy ramo na kanilang nahuli. Papasok na sana siya sa kanilang bakuran nang mapansin niyang may isang lalaking nakatayo sa gilid ng kanilang bakod. Nakatalikod dito, pero kilalang kilala niya ang imahe ng likuran nito. Ito ang lalaking ilang buwan nang hinahanap ng kanyang tiyo Baron. Kuya Ambo, ikaw yan? Unti-unting humarap sa kanya ang lalaki. Sakto pa namang may napadaan na truck sa kalsada kaya natutukan niyo ng malakas na ilaw. Nagtaka si Miguel sa nakita niya. Namumula kasi ang mata ni Ambo. Nangingitim ang labi pati na rin ang ilalim ng mga mata. Kuya Ambo, buti naman nakabalik ka na. Ilang buwan ka nang hinahanap ni Tito eh. Saan ka ba nagpunta? Hindi sumasagot sa kanya ang pinsan niyang si Ambo. Nakatayo lang ito sa harapan niya. Ibang-iba na ito kumpara sa dati niyang nakilala. Kung noon ay madaldalang binata kahit na may pagkasuplado, ngayon parang ibang tao na ang nasa harapan niya. Lalapitan na sana niya ang lalaki nang bigla namang itong tumakbo. Nang habulin niyo ni Miguel, hindi na niya yun nakita pa. Bigla na lamang yung nawala na parang isang bula. Oh, nasaan na yun? Ang bilis naman nawala nun. Napapakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Nagtataka siya kung papaanong naglaho agad ang kanyang pinsan gayong wala namang ibang mapagtataguan sa parting yun ng daan. Umuwi na lamang siya at nagpasya na kinabukasan, ibabalita niya kay Don Baron ang kanyang nakita. Nang sa ganon ay makabawi naman siya sa kanyang mga pagkakamali. Kinabukasan, maagang nagtungo si Miguel sa hardin ng mansyon dahil marami-rami pa siyang gagapasin. Napabayaan kasi ng kanyang partner ang ibang parte ng hardin. Malaki-laki pa naman ang area na yon kaya tsak na maghapon niyang gagawin yon. Nakakainis naman kasi. Kailan magagaling ang sakit ni Jimboy? Ilang araw nang hindi pumapasok eh. Kakayanin ko ba lahat ng dapat ayusin dito? Napapakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Dinampot na lamang niya ang mga kagamitan nang biglang meron nagsalita sa kanyang likuran. Uy! Ay, gagi ka! Nagugulat ka naman eh. Kaaga-aga magugulating ka. Kape pa more! Para ka kasing timang eh no? Pero ano, kumusta na pakiramdam mo? Okay ka na ba? Medyo okay na rin. Kailangan ko na rin kasi kumayod eh. Alam mo naman, si nanay may maintenance. Buti na lang at pumasok ka. Tingnan mo pre oh, mas lalong gumulo yung aayusin mo eh. Pero huwag ka mag-alala, tutulungan naman kita. Natapos ko naman na yung ibang mga gagawin ko dito. Nako, maraming salamat pre ah. Pero ano na naman ba nangyari dyan sa labi mo? Eto, nasampal na naman ako ng tsuhin ko. Nairita kasi sa akin kahapon eh. Langya talaga yung tsuhin mo oh. Hindi pa matigok eh no. Uy, bibig mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Pero may iba tayo. Alam mo ba kagabi, nakita ko si Ambo sa tapat ng bahay namin. Ibig ko sabihin, sa gilid, sa may bakod namin, sa labas. Ha? Sigurado ka ba dyan? Oo pre, kilalang kilala ko naman si Ambo, ano ka ba? Umarap pa nga nung tawagin ko eh. Kaso, may kakaiba sa kanya. Kakaiba? Paano kakaiba?
Teka. Bakla na rin siya gaya ni Bruce ka? Baliw. Hindi. Nagsasabi mo. Nakita ko kasi siya na parang namumula yung mga mata. Nangingitim yung labi tapos yung ilalim ng mga mata niya ganun din. Adik na si Ambo? Lulong? Ganon? Hindi naman siguro adik. Sabi mo namumula mga mata tapos nangingitim yung ilalim ng mga mata. Di malamang walang tulog yun. Mga adik, ganon. Paano yung nangingitim na labi? Nakipaglaplapan sa pusit. Aba, ewan ko. Pre, tingin mo, matutuwa sa akin si Tio kapag sinabi ko sa kanyang nakita ko si Ambo pero may kakaiba? Yan ang hindi ko masasabi. Kilala mo naman ang tsuhin mo. Ayaw na ayaw nun ng bad news. Siguro kung sasabihin mo, wag mo na lang sabihin yung tungkol sa napansin mong kakaiba. Sabihin mo na lang, biglang tumakbo, ganun. Maniniwala kaya yun? Kulit mo. Subukan mo para malaman mo, siyempre. Napapailing na lamang din si Miguel. Medyo kinakabahan kasi siya sa maaaring maging reaksyon ng kanyang tsuhin. Batid niya kapag nakarinig ito ng bagay na hindi niya gusto, agad na uusok ang ilong nito sa galit. Pero sa kabilang banda, naisip niya rin na pagkakataon na rin niya yon para makapagpabango ng pangalan kay Don Baron. Kaya naman nang dumating ang tanghali at kailangan na nilang mag-break time, pasimpleng naglakad ang binata patungo sa loob ng mansyon. Nakita niya nagbabasa ng dyaryo ang kanyang tiyuhin. Nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Tito, pwede ko po ba kayo maistorbo? Meron lang po sana kung sasabing mahalaga sa inyo. Mahalaga? Tungkol na naman sa paghingi mo ng bigas yan? Babarilin na talaga kita kapag nakarinig pa ako ng bigas sa bibig mo. Tito, hindi po ito tungkol doon. Tungkol po ito kay Ambo. Nang marinig yun na matandang lalaki, kitang-kita ang kasabikan sa mata nito. Si Ambo kasi talaga ang paborito nitong anak. Kaya naman, ganun na lamang ang reaksyon nito nang marinig ang pangalan ng anak. Bakit? Anong meron sa anak ko? Kanina po kasi madaling araw, nakita ko po siya sa tapat ng bahay namin . Ano? Nakita mo si Ambo? Anong sinabi niya? May nasabi ba siya tungkol sa akin dito sa mansyon? Wala po . Kinakausap ko nga po siya pero hindi naman po siya sumasagot. Tapos, nang matapatan po ng liwanag yung mukha niya, kasi may dumaan na sasakyan . Nakita ko pong namumula yung mga mata niya. Tapos, yung labi niya at yung ilalim ng mga mata niya po, nangingitim. Tapos parang hindi niya po ako kilala kahit na anong kausap ko sa kanya. Ano? Pinagsasasabi mo dyan? Ang ibig ko lang pong sabihin, baka po merong nagbago sa kanya. Sinasabi mo bang nalulung ang anak ko sa ipinagbabawal ng gamot? Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ano? Yun naman ang patutunguhan ng mga pinagsasabi mo . Kung wala kang magandang sasabihin tungkol kay Ambo, ha? Lumayas ka sa harapan ko. Baka masaktan na naman kita. Akala ko pa naman magandang balita na. Yung pala gagawa-gawa ka lang ng kwento. Tarantado! Hindi po ako gumagawa ng kwento, Tito. Totoo po yung sinasabi. Huwag mo akong gaguhin, Miguel, ha? Anak ko ang pinag-uusapan dito. Huwag mong sirain sa akin ang imahe ng anak ko kasi baka mapatay na lang talaga kita. Hindi totoong nagbagong anak ko, tatandaan mo yan. Nagkaroon lang kami ng tampuan pero babalik pa rin siya ng maayos at matino. Sinipa pa ni Don Baron si Miguel nang umalis ito ng sala. Agad namang dumating si Jimboy para tulungan siya na makabangon. Ano ka ba? O naman kasi, sinabi ko naman kasing huwag mo nang sabihin yung tungkol sa pagbabago ni Ambo. Sinabi mo pa talaga. Tingnan mo nangyari sa'yo. Di pa nga gumagaling yung sugat mo sa labi, may bago ka na naman. Akala ko kasi matutuwa siya sa ibabalita ko . Ano matutuwa? Kahit na sinong ama kapag ganun yung narinig, magagalit talaga, ano? Tumungo na lamang sila sa hardin at doon na lamang sila kumain. Huminga ng malalim si Miguel. Natulala na lamang siya dahil hindi niya rin talaga inakala na gano'n ang mangyayari. Mga ilang sandali lang, natapos na rin nila ang kanilang ginagawa.
maaga silang nakaalis ng mansyon. Noong mga sandaling yun, dadaan na muna ang magkaibigan sa bahay ni Mang Loloy. Hihingi sila ng langis na makakatulong sa mabilis na paggaling ng sugat ni Miguel. Ay nako, ginawa ka na naman punching bag ng tsuhin mo? Ito kasing si tropa ko eh. Ayaw pa humanap ng ibang trabaho. Alam mo namang malaki pa ang pagkakautang ko kay Tito. Sa kanya ko hiniram yung perang pinampaggamot ko kay Jepoy nung nakaraang taon, hindi ba? Ay mahirap talaga kapag may utang. Parang tinatalian ka niya sa leeg eh. Ginagawa kang hayop. Kaya kapag natapos ka na sa utang mo ha, wag ka nang mangungutang ulit sa kahit na sino. Kahit na kailangan mo pa. Paano kapag tungkol sa kalusugan? Wala akong pera, wala po akong magagawa, mangungutang ulit ako. Ay nako, di magsumikap ka. Maghanap ka ng trabaho at umalis ka dyan sa poder ng tsuhin mo. Tandaan mo ha, huwag kang aasa sa ibang tao kahit sa pamilya mo pa. Mabuti sana kung mabubuti ang mga kamag-anak mo, hindi naman. Mabait naman po si Brusque. Yung tatay lang talaga niya yung hindi. Wala rin namang magawa si Brusca. Di ba ayaw na ayaw sa kanya ng tatay niya kasi bakla siya. Wala rin mangyayari kung sa kanya ka aasa. Asahan mo na lang ang sarili mo. Oh, narinig mo naman siguro yung mga sinabi ni Mang Loloy. Kapag yan ang nagsabi, legit na tama yan, pre. Ay, kung makalegit ka dyan nagsasabi lang ako ng nakabase sa mga karanasan ko. Opo, maraming salamat po, Mang Loloy. Pero meron pa po ba kayong langis na magpapabilis ng paghilom ng sugat? Langis? Ay, meron pa naman. Pero ipagsibak niyo muna ako ng kahoy. Hirap na ako magsibak eh. Sibak lang pala. Nagtatabas nga kami ng damo maghapon eh. Iyan lang sibak. Chicken feed yan. Kung gusto nyo, kayo na rin na magluto. Sige po. Ano po bang lulutuin? Bumili ako ng baboy dyan. Isigang mo para mauwian mo rin ng ulam si Jepoy. Uy, ayos. Maraming salamat po. Sinigang na baboy ramo yan. Pakuluan ninyo ng matagal para lumambot ha. Kahit na papaano ay gumaan na rin ang kanyang pakiramdam. Masaya siyang kakwentuhan ng dalawa. Kahit na hindi nila kaedad si Mang Loloy, nagagawa nitong makasabay sa mga trip nila. Mag-isa na lamang ang matanda sa buhay mula nang iwan ito ng mga anak para mag-asawa. Hindi na bumalik kahit na kailan. Ang asawa naman ito nagtungo ng Maynila at magsasampung taon na ring hindi nagpapakita kay Mang Loloy. Natapos nila ang pagsisibak, natapos na rin nila ang pagluluto. Pauwi na si Miguel para sabayan ng kanyang nakababatang kapatid sa hapunan. Sigurado ka bang hindi ka sasabay sa amin ha? Hindi na po. Maraming salamat po. Hinihintay na kasi ako ni Jepoy sa bahay eh. Mas gusto ko kasing kapag ganitong masarap ang ulam, si Jepoy ang kasabay ko. Ayaw ko rin po kasing kumakain ng mag-isa ang kapatid ko eh. Ay, kung sa bagay, magandang ang nagsasabay kayo palagi. Kumusta mo na lang ako sa kapatid mo ha. Sabihin mo kapag nagpunta ako sa inyo bukas, bibigyan ko siya ng turon. Uy, maraming salamat pre. Maraming salamat po ulit Mang Loloy para sa sinigang na to. Habang naglalakad si Miguel sa tahimik na gabi, ay nako, paniguradong marami na naman makakain si bunso nito. Tuwang-tuwa ang batang si Jepoy na makauwi na si Miguel sa kanilang bahay. Sa sobrang tuwa ng bata, hindi na nga nito napansin ang mga bagong galos sa mukha ng lalaking si Miguel. Masaya silang kumain ng mga oras na yon. Pagkatapos, pahinga lang saglit ay naglatag na rin si Miguel ng banig. Kuya, kailan po kaya tayo yayaman? Alam mo, Jepoy, dapat ang unang iniisip ng mga kagaya nating dukha ay kung kailan tayo makakahanap ng tamang oportunidad. Kasi ang pagyaman, nandyan lang yan. Kapag nandyan na yung tamang pinto para sa'yo. Pero syempre, kailangan mo pa rin trabahuin. Kasi wala namang madali sa mundong ito eh. Kahit piso nga, kailangan mo pa rin ilaban.
Mahirap po pala yumaman, kuya, no? Maging mahirap na lang tayo para hindi mahirap yumaman. Kapag naging mahirap ka habang buhay, mahirap talagang yumaman. Pero kung ang utak mo ay may magandang layunin at patutunguhan, magiging swabe ang lahat. Hindi madali, pero ang mahalaga, alam mong may pupuntahan at direksyon. Ang tawag dyan mindset. Right mindset. Kasi dapat ang isip mo laging positive, laging may mangyayaring maganda. Ngayon o sa hinaharap. Hindi kita maintindihan, kuya. Basta kapag yumaman ako, isasama kita. Nako, dapat lang no, kuya mo ako eh. Ay nako, hindi mo pa talaga maintindihan ngayon, Jepoy. Kung ano-anong pinagsasabi ng batang si Jepoy kaya ilang sandali lang ang nakalipas, nakaidlip na rin sila. Maimbing ang kanilang tulog ng mga sandaling yon. Mga dakong 6:00 na sila nagising. Umaambo na pala sa labas. Naku, naambo na pala. Ano kaya mangyayari nito mamaya sa garden? Papasok kaya si Jimboy? Kuya, huwag ka na kaya pumasok ngayon. Masama po ang panahon eh. Baka po makidlatan kayo. Uy, nagising ka rin tuloy. Hindi naman siguro kami makikidlatan. Kailangan kasi talaga naming matapos yung ginagawa namin sa Ardin eh. Doon kasi gaganapin yung kaarawan ni Tito. Ay, ganun po ba? O paano, dito ka lang muna ha. Ibibili lang kita ng pandesal. Sige po, magdala ka po ng payong, kuya. Kinuha ni Miguel ang payong na nakasabit sa gilid ng bahay nila. Sira-sira na ang tangkay ng mga payong na yon. Pero wala siyang magagawa kundi ang pakinabangan na lamang ito. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa malapit na bilihan ng pandesal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niyang binabastos sa tindahan si Bruska. Inaasar ito ng mga tambay na amoy alak. Kesa naman mga peslak niyong lokbo. Walay nagganap sa life. Bigat pa sa mga family. Ay nako, Diyos ko. Di pa naging pataba sa lupa mga mukhang monsters na ite. Uy, kayo! Kung wala kayong magawang maganda sa mga buhay niyo huwag kayong mandadamay ng iba. Wala namang ginagawa si Bruska sa inyo eh. Mas na nga kayo rito. Nakakaharang lang kayo sa tindahan eh. Ano, di kayo alis? Alis! Ahambalusin ko kayo dyan eh. Alis na! Agad-agad na nag-alisa ng mga yon nang humawak ng kahoy si Miguel. Nakahinga naman si Bruska ng maluwag dahil sa kanyang ginawa. Lagi ka bang pinag-iinitan ng mga yon? No care naman ang beauty ko sa kanila, no? Kahit how many times nila warlahin, aba, go lang ang palaban na bakla na ite, no? Sabi mo lang sa akin kapag sinaktan ka ng mga yon mayayari talaga sila sa akin. Super duper thank you, Insen. Don't ya worry. Goods na goods naman na cash, no? Kaya ko ang self ko. Kung hindi, edi tegi. Ay, siya nga pala, Bruska. Si Ambo, nakita ko sa amin noong madaling araw. Munti ka na mabitiwan ng beke na si Bruska ang hawak-hawak nitong pagkain. Nabigla ito hindi dahil masaya itong malaman ng bagay na yon, kundi dahil natataranta ito sa posibilidad na makakasama na naman niya ang kanyang kuya. Oh, bakit hindi kaya masaya? How can I be happy? Siya yung mini-mini pudang. Akala mo good boy ang Totoy? No! Pag wala siyang magawa, ako yung punching bag ng loka. Ha? Talaga? Parang hindi ko naman nakikitang ginagawa niya yon. Malamang. Don't niya ipapashow sa madlang people ang kanyang lihim na personality. Kaya ang aking beauty, bugbog ng brother kong enemy. Mali pa lang pagkakakilala ko sa kanya. Akala ko suplado lang siya. See? Hindi mo siya knows ng fully, no? Kung truth man na side song mo siya, nako, finish na naman ang beauty cash. Baka jombagin ng malala na naman ako ng Totoy na yon. Kapag ginaganon ka niya, matuto ka kasing lumaban. Hindi ka niya masasaktan kapag alam niyang kaya mong pumalag eh. Shows? Ikaw nga eh. Doon ka naman makafight kay Pudra. Kahit lagi ka niyang hina-hurt.
No ka ba? Iba naman yun. Wala akong choice eh. Kapag lumaban ako, mawawalan ako ng trabaho. At kapag nawalan naman ako ng trabaho, paano naman si Jepoy? Ako lang naman ang inaasahan niya. Isang malalim na paghinga na lamang ang kanyang ginawa. Nang matapos ang kanilang pag-uusap ay agad naman silang naghiwalay ng landas. Binalikan na lamang niya ang kanyang kapatid at sabay na rin silang nag-almusal. Pagkatapos kumain ay nagtungo na rin si Miguel sa mansyon para magtrabaho. Naroon na si Jepoy ng mga sandaling yon. Nasa garden pero hindi makapagsimula ng trabaho. Tahimik lang, parang balisa. Kaya naman ipinagtaka na yun ni Miguel. Uy, anong problema? Pre, mukhang totoo nga yung sinabi mo. Totoo nga, Len. Si Ambo, bumalik na. Ibang-ibang kilos sa tugali eh. Pati yung sinasabi mong namumula yung mga mata. Totoo. Yung nangingitim ang labi at ilalim ng mga mata. Totoo rin. Namumutla rin ang buong katawan. Akala mo hindi naaarawan eh. Tapos, para siyang maaagnas na. Maging si Miguel din ay nahiwagaan ng mga sandaling yon dahil sa kanyang mga nabalitaan. Maya-maya pa, naririnig na niya ang malakas na boses ni Ambo sa loob. Para itong naghahanap ng makakain, nagdatabog, nagwawala. Oh, narinig mo yung mga pagbabasag ng mga gamit niya? Oh, ano, ganyan na siya. Para siyang ibang tao na. Ano kaya nangyayari sa kanya? Bakit para siyang naging siraulo? Suplado lang naman siya dati, di ba? Nagtataka nga rin ako eh. Hindi naman siya mukhang adik, pero halatang merong nagbago talaga sa kanya. Nung umagang yun, hindi nakafocus ang magkaibigan sa kanilang ginagawa. Kada galaw kasi nila ay maririnig nila ang tinig ni Ambo na laging nagagalit. Hindi nila marinig ang tapang ni Don Baron. Kaya noong mga oras na yon, nababahala na rin ang dalawa na baka mapagbuntungan sila ni Ambo. Kaya naman, mas binagalan nila ang kanilang pagtatrabaho para nasa hardin lang sila. Mga bandang hapon, Bigyan niyo ako ng hilaw na manok! Nagugutom ako! Nagugutom ako! Hoy! Ano bang tinitingin-tingin niyo dyan, mga kasambahay? Kumuha na kayo ng kung anong gusto ng anak ko! Mga inutil! Bilisan niyo kumilos! nang marinig ni Miguel at Jimbo yon, ay dali-dali silang sumiksik sa gilid ng halamanan. Natatakot sila na baka makita sila ni Ambo. Alam nilang pagtitripan sila nito sakaling pumunta si Ambo sa garden. Nang sumilip sila, nakita nila si Don Baron at Ambo na patungo nga sa kanilang kinaroroonan. Pinagpapawisan na sila, pero biglang dumating ng mansyon ang baklang si Brusca. Hoy! Kapatid! Halika nga! Namiss kita sobre. Saan ka ba galing at bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita iniintay ah. Diyos ke, nandito ka na Mers. Way susmeli ng hininga mo, Bex. Malansa, para kang fish na walay ligo. Hoy! May sinabi ba akong pwede ka sumagot ng ganyan sa akin? May sinabi ba ako? Nagulat sila Miguel at Jimboy nang makitang biglang hinawakan ni Ambo sa leeg ang kapatid nito. Malakas nitong idinikit sa pader si Brusca. Uy, ano gagawin mo? Tutulungan ko si Brusca. Baliw ka talaga. Hayaan mo na silang magpamilya. Baka madamay ka pa. Hindi ko kayang makita na ganyan, pre. Tingnan mo si Tito, oh. Wala siyang pakialam. Iisipin mo na lang ang kapatid mo. Uy! Hindi na nagpapigil ang binatang si Miguel. Lumabas na sila sa kanilang pinagtataguan at matapang na lumapit doon. Nang makita siya ni Ambo, ay saka lamang binitiwan si Brusca. Tsaka mong person ka, yayakapin mo na lang Kesh sa liig pa. Ambo, hindi naman yata tama yung ginagawa mo sa kapatid mo. Oh, Miguel! Nagkita tayo nung madaling araw, di ba? Ay teka, bakit ka pala nakikialam sa aming magkapatid? Gusto mo ba na sa'yo ko na lang gawin yung ginagawa ko sa kanya ngayon? Hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang, wag naman sana kayo magsakitan. Kawawa naman kasi si Brusca. Hindi naman kasi lalaban sa inyo yan. Kaya gusto mong ikaw na lang ang lumaban sa akin? Mukhang magbitaw ka eh. Hindi naman sa ganon, Ambo. Hoy!
Ikaw! Ang kapal ng mukha mong makisali sa usapan ng magpapamilya. Sino ka ba dito, ha? Magpapamilya po bang nagsasakitan? Ay! Ayoko sa lahat yung nakikisali. Nagulat na lamang si Miguel nang hawakan siya sa liig at binalibag siya papunta sa direksyon ng garden. Tumama ang likod ni Miguel sa lapag kaya hindi agad ito nakatayo. Agad namang siyang nilapitan ni Jimboy para tulungang makabangon. Ikaw naman kasi. Sinabihan na kasi kita, ayaw mo makinig sa akin eh. Hoy! Ikaw! Kaibigan ka niya, di ba? Gusto mo rin bang masubukan ng bago kong lakas? Hindi po sir. Hindi po ako lalaban. Tutulungan ko lang pong tumayo tong si Miguel. Stop na nga ang warla. Don't na jumambag, broda. Huwag mo na silang idamay sa angry nyo. Wala naman silang kinalaman sa family natin eh. Hindi ko naman sila dinadamay eh. Sinusubukan ko lang kung anong pakiramdam ng bago kong katauhan. Diyos ko, broda. What happened? What happened to yourself? You're not like naman dati ah. Nawalay ka lang sa baler. Nag-change na yung personality mo. Gusto mo malaman? Malalaman mo rin sa tamang panahon. Sa ngayon, manghula ka na muna, bakla! Tumawa ng malakas si Ambo at saka naglakad na rin pabalik ng mansyon. Nawiwindang na lamang sila sa lahat ng mga nangyayari. Kahit kasi si Don Baro na kilala nilang barumbado at matapobre, tila tiklop kay Ambo. Maya-maya lang ay nakita nilang pinasarado ni Ambo ang buong kusina nang dumating na ang mga hilaw na manok. Wala na silang ideya kung ano ang ginagawa ni Ambo roon. Basta nang matapos na ang trabaho ni Miguel at Jimboy, umalis na rin sila roon bago pa sila mapagbuntunan ulit ng lalaki. Tamang pahinga na muna sila sa harapan ng bahay nila Miguel. Nalilito pa rin sila kung ano ang nangyayari kay Ambo. Sobrang layo na kasi ng kilos nito kung ikukumpara sa dati. Pre, ngayon masasabi ko na to sa'yo. Kanina ko pa to gustong sabihin kaso nasa mansyon pa tayo eh. Ano ba yun? Kanina kasi nung hinuwakan niya ako, may naramdaman akong mahahabang kuko sa kamay niya. Tapos, nung tingnan ko ulit, nawala na. Pre, sigurado ka ba sa nakita mo? Baka naman, maya-maya guni-guni mo lang naman pala yun. Sigurado ako pre. Malakas talaga ako kutob ko. Hindi na tao si Ambo. Ha? Hindi na tao? Isa lang ang hula ko pre. Ano? Aswang. Aswang na si Ambo. Hindi agad nakapagsalita ang lalaking si Jimboy ng mga sandaling yon. Pero kitang-kita ni Miguel ang takot at kaba sa kalooban ng kanyang kaibigan. Kahit din naman si Miguel, nag-aalangan pa siyang isipin ang bagay na yon. Kinagabihan. Gabi na! Bakit narito na naman kayo? Higi na naman ba kayo ng langis? Ay, hindi po. Itong si Miguel kasi may gusto lang pong malaman. Malamang tungkol saan? Mang Loloy, di po ba may nalalaman po kayo tungkol sa mga aswang? Oo, meron nga. Pero bakit kayo naging interesado sa mga aswang? Si Ambo po kasi, yung anak ng tiyuhin ko na matapobre, nagbalik na ulit sa mansyon. Pero kakaiba na po yung kinikilos at ugali niya eh. Yung mga mata niya po, namumula. Tapos, para siyang laging galit. Nakita pa nga ni Miguel na humaba raw yung kuko ni Ambo eh. At ang mas nakakapagtaka pa po, nagpakuha pa ng mga hilaw na manok si Ambo. Tapos dinala sa kusina. Isinarado yung kusina. Pagkatapos, wala namang pagkain na niluto. Mang Loloy, posible po bang aswang na si Ambo? Sa sinabing yun ng dalawa, sandaling natigilan ng matandang lalaki. Umupo ito sa hagdanan. Napatingin sa ibaba at parang malalim ang iniisip. Ang magkaibigan naman ay nag-aabang lang ng sasabihin ni Mang Loloy. Alam niyo, hindi ako eksperto sa mga ganyang bagay, ha? Pero may nagsabi sa akin ng mga kakilala ko noong nasa Aklan pa ako. Ang sabi, ang isang tao pwede naman daw maging aswang. May dalawang uri kasi ng pagiging aswang eh. Yung isa, natural.
Kumbaga, nooy pinanganak siya aswang na siya dahil nasa lahi nila yon. Yung isa naman, hindi natural. Yung hindi natural, ito yung mga ginagawa ng mga aswang para ang isang tao, gagawin nilang kauri nila. Kung ganun, pwedeng ganun din yung nangyari kay Ambo? Ay, hindi naman tayo po pwede magsabi na aswang nga ang lalaking sinasabi niya. Hanggat wala pa kayong matibay na ebidensya, hindi natin pwedeng sabihin na aswang nga talaga siya. Hindi ba matibay na ebidensya yung mga kinikilos niya ngayon? Pati na rin yung kakaiba niyang lakas? Ang pinakamagandang ebidensya, aktuhan nyo na aswang na nga siya. Tapos, kunan nyo ng picture. Yun ang pinakamabisang ebidensya. Nako, mukhang mahirap yung ganyan. Isa pa, wala naman kaming camera. Cellphone nga wala eh. Ay meron akong alam na paraan para malaman yung aswang nga siya talaga. Sige po, sabihin niyo po sa amin. Interesado po kami. Ganito, kumuha kayo ng bawang na tuyo. Yung binilad sa araw, hindi yung pinrito ha. Yung bawang na tuyo, ilalagay nyo ilang metro ang pagitan sa kanya. Kasi kapag naamoy na yun, makikita nyong reaksyon niya. Hindi po ba kami mapapahamak dyan? Mapapahamak kung hindi kayo mag-iingat. Nagkatinginan na magkaibigan. Noong mga sandaling yon ay nabuo na ang kanilang loob. Kahit na alam nilang malalagay sa alanganin ng kanilang sarili, gagawin pa rin nila yon. Inaalala kasi nila na baka makapanakit pa ng ibang tao ang pinsan ni Miguel. O ganito ang gagawin niyo kung sakaling aswang nga yung pinsan mo, Miguel. Kapag natapos niyong ilagay yung bawang, umalis na kagad kayo at huwag na muna kayong pumunta sa mansyon. Dahil maamoy niya yung bawang sa kamay ninyo. Sige po, maraming salamat po Mang Loloy. Tatandaan po namin yung mga sinabi ninyo. Hindi na rin naman sila nagtagal sa bahay ni Mang Loloy at umuwi na rin sila. Pagdating ni Miguel sa kanilang bahay, inabutan nila si Brusca sa tapat nila. Nasa labas ng bakuran, umiiyak at mayroong sugat sa bandang braso. Vincent! Help me! Oh, bakit ka umiiyak? Teka, anong nangyari dyan sa braso mo? Sinaktan ka ba nila? Vincent, I think Kuya is a monster! Teka, anong nakita mo? Kanina, while talk show kami sa aking room, humaba ng bongga ang kanyang Kuko Martin. Kinalmot mi sa pes pero nakailag akis. Kaya ite sa braso akis tinamaan. Masyukit nga eh. Halika na nga muna. Dito tayo sa bakuran namin. Gagamutin ko muna yan tapos mag-usap tayo tungkol dyan kay Ambo. Inalalayan niya ang binabae papasok sa kanilang bakuran. Noong mga sandaling yun, agad na kinuha ni Miguel ang kanyang panggamot na bigay din ni Mang Loloy. Nang masiguro nilang nakatulog na si Jepoy, dito na sinabi ni Miguel ang halos pareho nilang napapansin kay Ambo. Alam mo, sa totoo lang, nakita ko na rin yung sinasabi mo. We, hindi nga. Oo, kanina. Ang lakas din ng kuya mo. Hindi na siya pangkaraniwan. Sobrang laki ng pinagbago niya mula nang mawala siya. What you think? Hindi ko alam kung maniniwala ka, pero ang hinala namin ni Jimboy, aswang ang kuya mo. Ay, Jiske, sabi ko na nga ba eh. Uy, shh, maingay. Ang magising si Jepoy. Teka, ibig bang sabihin, pinaghihinalaan mo rin siyang aswang? Oo, Insen. Yun nga ang umenter sa aking brain center eh. Ha? Brain center? Basta, sa aking utak. Oh, okay na. Kung tingin mo pala aswang yung kuya mo, may bala ka bang malaman kung ano ang nangyari sa kanya? Yes na yes naman, no? Pero I need to talk to our mudra. Kakausapin mo si Tita Fatima? Want mo ba gumora? Ipapalam ko muna kay Mudra Kels kung ano yung nangyayari sa kanyang panganay Kels. Yang kaso, walang may iwan kay Jepoy eh. No problem. Isama mo ang bagets. Okay lang ba yun sa'yo?
Oo naman no. Hindi naman wire lang mudra unlike pudra. Laging angry ang thunders na yon. O sige, bukas, pagkatapos ng trabaho namin sa garden, gabi na tayo umalis para hindi makalata ang kuya mo o ng tatay mo. Okay, pero uy, super duper thank you sa paggagamot sa akin ha. Medyo goods na ang bakla ulit. Wala yun. Para saan ba naging magpinsan tayong dalawa? Nung gabing yun, tila naging palaisipan pa rin kay Miguel ang mga dahilan kung bakit tumantong sa ganun si Ambo. Sa pagkakaalala niya kasi, bigla naman itong umalis ng mansyon ng walang pasabi. Wala itong naging senyalis ng kahit na anong pagiging aswang. Kaya sa palagay ni Miguel, meron napuntahang lugar o nakilala mga taong binatang si Ambo na maaring yun din ang naging dahilan. Kinaumagahan, nagising si Miguel hindi dahil sa ingay ng mga tilaok ng mga manok, kundi dahil sa ingay ng batang si Jepoy. Nang bumangon ang lalaki, nakita na niya si Ambo na nasa loob ng kanilang bahay. Nakaupo sa harapan ng lamesa at merong kinakain na hindi niya naman matukoy. Ay, magandang umaga sa pinsan kong may malasakit kay Brusca. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka pumasok sa bahay namin nang hindi nagpapaalam? Ha, nakakalimutan mo na ba? Pagmamay-ari ito ni Mama. Pinahiram lang sa tatay mo. Kaya sa madaling salita, may karapatan din ako rito. Isa ba? Ikaw nga pumapasok ka ng mansyon nang hindi nagpapaalam sa akin eh. Nung nawala ko, malamang sa malamang, lagi ka rin nasa bahay namin. Ano bang kailangan mo at bakit ka narito? Sabihin mo na, natatakot na yung kapatid ko sa iyo, no? Hindi ko ba alam dyan sa kapatid mo kung bakit siya natatakot? Pinakita ko lang naman sa kanya yung ano ko. Ang ibig ko sabihin kung ano ang tunay kong ugali. Sige na, umalis ka na kung wala ka namang kailangan. Tumayo si Ambo at agad itong lumapit sa kanya. Tumingin ito ng seryoso at diretso sa kanya. Nakaramdam ng kaba si Miguel, lalo na nang maamoy niya ang kakaibang lansa na nanggagaling sa hininga ng kanyang pinsan. Ang kailangan ko, manahimik ka lang. Yun lang ang kailangan ko, Miguel. Manahimik? Hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo? Huwag kang makikialam sa pamilya namin. Lubayan mo si Brusco kung ayaw mong hindi ko rin lubayan ang kapatid mong yan. Kuya, nakakatakot po siya. Palabasin niyo na po siya dito. Ako? Nakakatakot? Bakit ka naman matatakot sa akin wala pa naman akong ginagawa? Masama ka eh. Masama ka. Ako? Masama? Huwag mo na siyang lapitan. Tigilan mo na kami. O sige. Basta sundin mo ang sinasabi ko sa iyo, Miguel. Titigilan ko kayo. Pero ito ang tatandaan mo, Miguel. Palaging nasa panganib ang buhay ng mga may nalalaman. Padabog na sinara ni Ambo ang pinto nung lumabas ito. Tumatawang umalis ng bahay ang lalaking si Ambo. Agad namang nilapitan ni Miguel ang kanyang kapatid at niyakap ng mahigpit. Kuya, nakita ko po kanina. Nakakatakot po yung mukha niya. Halimaw po siya. Kung ano man ang nakita mo, huwag mong ipagsasabi sa iba ha. Huwag kang mag-alala, narito naman si kuya eh. Ako ang bahala sa'yo. Magmula ngayon, hindi na kita iiwan na mag-isa rito sa bahay. Salamat po kuya. Takot na takot po kasi ako eh. Awang-awa ang lalaking si Miguel sa kanyang kapatid noong mga sandaling yon. Pero dahil sa mga sinabi nito, dito na niya napagtanto na totoong aswang nga talaga si Ambo. Hindi pumasok sa pagtatrabaho sa hardin si Miguel noong mga oras na yon. Sa takot niya, kinuha niya si Jepoy at dinala niya muna ito kay Mang Loloy. Sigurado ka ba na hindi ito iiyak sa akin, ha? Hindi naman po. Kilala na po kasi kayo ni Jepoy. Kasi minsan nakukwento kita sa kanya eh. Ay mabuti naman kung ganon. Jepoy, pasok nga muna sa loob. May pag-uusapan lang kami ng kuya mo, ha? Sige po, Mang Lolo. Loloy yon, Loloy. May letrang Y sa dulo. Sige na, pasok na.
Pagkapasok ni Jepoy at pagkasara niya ng pinto, Tungkol ba sa aswang kaya dinala mo rito ang kapatid mo? opo, kanina kasing umaga, pumunta si Ambo sa bahay namin habang tulog ako. Iyak nang iyak yung kapatid ko eh. Ang sabi sa akin ni Jepoy, nakita niya mismo na bago raw yung itsura ng mukha ni Ambo. Nakakatakot daw. Kung ganun maganda ka na. Baka iniisip niya na nakakahalata ka na Yun nga po ang problema ko, Mang Loloy. Tingin ko talaga nakakahalata na siya na pinagdududahan ko siya. Ang sabi niya kasi sa akin, mas maganda kung mananahimik na lang daw ako. Nako, delikado ka na nga sa pinsan mong yan. Alam mo, mabuti pa, gumawa tayo ng kilos para tugisin niyang si Ambo Malaking perwisyo yan. Alam mo, nung araw, talagang maraming inabala ang mga aswang na yan. Nako, kaya ikaw hanggat maaga pa, gawa mo ng paraan yan. Hindi ba pwedeng umiwas na lang tayo? Hindi. Dahil kung iiwas ka, hahanap-hanapin ka lang din yan. Kung mapapahama ka lang din, lumabang ka na. Napaisip ang binatang si Miguel sa sinabing yun na matandang lalaki. Alam niya na may punto naman talaga ito. Pero ang gumugulo lang talaga sa kanyang isipan ay kung ano ang mangyayari sa oras na magdesisyon siyang kalabanin ng kanyang pinsan. Huminga na lamang siya ng malalim. Mga ilang sandali lang, nakiusap siya kay Mang Loloy na aalis muna. Pero ang totoo, sasama siya kay Brusca sa pagpunta sa ina nitong si Doña Fatima. Kinagabihan, Pre, sigurado ko bang ayos lang to? Kung malaman to ni Ambo. kaya nga kailangan natin mag-ingat para hindi niya malaman Ako naman, kinakabahan ako dito pre. Alam naman natin na aswang na si Ambo Baka mamaya kung anong gawin niya sa atin. Di, huwag ka na lang munang sumama. Sabi ko naman kasi, maiwan ka na lang sa inyo Ganun din naman kasi. Kahit di ako sumama, damay ako Di kaya nga kumalma ka na. Gumagawa na nga tayo ng paraan para malaman natin kung paano natin pupuksain yung Ambo na yan Ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Aswang siya. Kaya dapat yung mga ginagawa nating hakbang mas maingat pa sa maingat. Napapailing na lamang si Jimboy habang naglalakad sila patungo sa tagpuan nila ni Brusca. Ilang sandali lang ay natanaw na rin nila ang baklang bihis na bihis. Nakasuot ng itim na dress at mataas ang takong. Kumikending-kending pa ang bewang nito nang makalapit na ito sa kanila. Haler! So tagal Kanina pa nagwe-wait sung ang beauty case dite. O ano, gora na ba as? Tara na, umalis na tayo bago pa makalata yung kuya mo. Okay, Aura. Nagmamadali silang naglakad patungo sa sakayan. Maswerteng walang nangyaring masama noong mga sandaling yon. Nakabiyahe sila at ilang minuto lang tumigil na ang tricycle sa harap ng isang malaking gate. Grabe, nakatira dyan si Doña Fatima. Mayaman din talaga ang mama mo no? Buti na lang talaga, naghiwalay sila ni Don Baron. Rich girl ang peg ng Mudrakels ko. Good thing, di siya pumayag na maging under ni Pader. Sana may alam ang mama mo kung bakit nagkagano ng kuya mo. Para manos natin, edi gora na as. Let's enter the dragon. Agad naman silang pinapasok ng mga bantay sa malaking gate. Hasyenda ang estilo ng lugar na yon. Kaya na makapasok sila sa gate ay kinailangan pa nilang maglakad ng halos 5 minuto. Hindi nagtagal, narating na rin nila ang pinakamansyon. Sandali pa silang sinuri ng mga gwardya. Pero nang magpakilala si Brusca, mabilis silang pinapasok. Inalalayan pa sila ng ilang kasambahay na naroon. Mudrakels! Nandito na sa baler ang lukalukang haler! Nagtawanan ng mga kasambahay. Tumigil lang ang mga yon nang biglang lumitaw ang Donya sa hagdanan. Napayuko si Miguel bilang paggalang. Bustura pa lang kasi na matanda, litaw na kagad ang pagiging disente nito. Magandang gabi po, Doña Fatima. Anong ginagawa mo rito, Brusca? At bakit may kasama ka pang iba? Ay wow! Bongga naman si Mother Earth.
question and answer kagad ng Feg. Doon mo ba ako kukumustahin muna? Ano nangyari dyan sa braso mo? Well, ito'y parte ng sadya namin dito. It's all about Ambo. At kayo? Ako po si Miguel. Pinsan po ni Brusca at Ambo. Anak po ko nung taong pinahiraman niyo po ng bahay. Yung bahay po hanggang ngayon po gamit-gamit pa rin namin. Ako naman po si Jimboy. Kaibigan po nila ako. Nandito po ako kasi isa din po ako sa nakasaksi ng pagbabalik ni Ambo. Sige, maupo kayo. Suminya sa matanda sa mga kasambahay para pagandaan sila ng pagkain. Sumandal ang matandang babae sa sofa at sandaling napabuntong hininga. Anong kailangan nyo at nandito kayo sa pamamahay ko? Mudang, want lang sana namin ask if meron ka bang knows kung bakit naging tuleg ang aking broda? Di ba nung nawali siya sa mansyon, pinaghahanap mo rin ng loko? Mudang, tell me, is there any information that we can use in our mission consummation? Bakit? Ano bang nangyayari kay Ambo? Miguel, Gora, tell the storytelling to the thunders. Ganito po kasi yon, Doña Fatima. Nung nakaraang madaling araw, nakita ko po siya. Pero nahalata ko na kagad na may kakaiba sa kanya. Tapos, nung nagbalik na siya sa mansyon, nagiba na po yung ugali niya. Matapang, parang palaging galit kapag gutom. Tapos, ang nakapagtataka pa po, ang lakas-lakas niya. Nagawa niya nga po kung ibalibag gamit lang ng isang kamay. Hindi po kayo maniniwala pero nakita po namin na humahaba yung kuko niya. At yung mga mata, nanlilisik tapos kulay pula. Para siyang aswang. My gosh, Mudrakels, Pentakels, nosong mo rin? Nang pinahanap ko siya, nakita na siya ng mga tao ko. Nasa iisang lugar daw siya na kung saan mga aswang ang naroroon. Na-recruit ang kuya mo kasama mga kaibigan niya. Pero yung mga kaibigan niya raw, tinangkang tumakas. Pero siya, ginusto niyang maging kagaya ng mga aswang. Ay Diyos ko, why naman Delilah na pumayag siya na maging monster? Rebelde ang kuya mo noon pa. Matagal na niyang gustong magrebelde sa amin ng papa mo dahil naghiwalay kami. Ang nakikita kong dahilan kaya sa sumali sa mga aswang ay para magkaroon siya ng lakas at kontrol sa mga bagay na gusto niyang makuha. Pati na rin ang mga taong gusto niyang kontrolin at guluhin. Doña Fatima, delikado po si Ambo. Ngayon na kami palang nagagawa niyang saktan, ramdam na kagad namin na magiging banta siya sa buhay ng marami. Alam ko, kaya nga pinakilos ko na ang iba kong mga tauhan. Ang kaso, sa kasamaang palad, nagkaroon sila ng problema. Nang magbalik sila sa lugar ng mga aswang, wala na silang inabutang buhay. Patay na ang mga aswang, at ang pumatay sa kanilang lahat ay si Ambo mismo, ang kuya mo. Ay wow! Angas ng aurahan ni Broda ha? Why naman niya ginawa yon? Bad doing na yon. Ang hinala ko, gusto niyang siya ang maging pinuno ng mga aswang. Malamang yan, bubuo siya ng sarili niyang grupo. Hindi ko pa alam kung ano ang plano ng kuya mo. Ang tingin ko, ginagawa na lang niya yon dahil sa tawag ng pagiging aswang. Ano po kaya yung pwede nating gawin? Patahimikin si Ambo. Mudang? Are you serious? Wala naman na tayong magagawa. Kung hindi natin siya papatayin, maraming buhay ang mapapahamak. Kaya habang maaga pa, kailangan natin gumawa ng paraan. May naisip na po ba kayo? May nakausap akong albularyo. May alam siya kung paano papaslangin ang mga aswang. Bukas na bukas, total narito na rin naman kayo. Kayo na lang din ang uutusan ko. Hindi ko na pwedeng utusan ng mga tao ko dahil kabisado na ng mga aswang ang amoy nila. Kabisado na rin naman po ni Ambo yung amoy namin Pero alam naman natin na yung mga kasama ni Ambo ay hindi kayo kilala.
At si Ambo ay sa mansyon lang naman palagi. Ibibigay ko sa inyo ang lugar kung saan nyo matatagpuan ang albularyo. Nakakatinginan ng tatlo ng mga sandaling yon. Nararamdaman na ni Miguel ang kaba. Alam niya na dito na magsisimula ang akbang na gagawin nila laban kay Ambo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, lumabas na rin sila ng asyenda. Iniatid naman sila pero hanggang gate lang. Noong mga sandaling yon, kailangan nilang maglakad kahit na may kadiliman na. Malayo-layo ang kanilang lalakarin dahil walang dumadaan na tricycle. Scared pala, Akish. Natatakot ka? Saan? Scared, Akish, sa aura natin kontra Ambo and friends. What can I do? Syukla, Akish. Lantang Pepay. Mainang bakla. Becky lang, Akish eh. Wala, Akish, kayang gawin. Baka maging heavy stone na pabigat lang, Akish, sa inyo. Sinasabi mo ba yung mga yan kasi iniisip mo na ang dahilan bakla ka? Tumpak! Pak na pak! Korak! Hindi mo dapat minamalit ang pagiging bakla mo, Bruska. Oo, bakla ka. Dapat ikaw ang unang magtataas sa sarili mo. Dahil alam mo naman na marami mga tao ang may ayaw sa mga kagaya mo. Pero hindi ka basta bakla lang, no? May purpose ka sa buhay. At hindi porke bakla ka, wala kang kayang gawin. Ito ang tatandaan mo Bruska, minsan mas lalaki pa sa lalaki ang mga bakla. Maraming pagkakataon na mas nagpapakita pa ng tapang ang mga kagaya mo kaysa sa ibang lalaki na malalaki nga ang katawan, malalaki ang mga boses, pero wala rin naman. Kasi yun ang laging saying ni Pudrakel sa Akish na ako backlush, kaya walay akong silbi. Hindi raw useful ang beautiful girl na kagaya Kish. Alam mo, ever since mag-break ang Pudang at Mudang, tingin sa akin ni Pader isang salot, malas, baklang walang future, basura, patupon ng life, at higit sa lahat, don't niya raw ako naging anakish. Walay raw siyang anakish na bading. Kaya yon, when I look sa mirror on the wall, lagi kong nare-remember mga masasakit niyang reminders. Hindi totoo ang lahat ng sinabi niya. Ano ka ba? Alam mo, minsan sa buhay natin, mas kailangan lang talaga nating tanggapin ang sarili natin. Kasi kung tayo, hindi natin kayang tanggapin ang sarili natin, mas madali na para sa iba na hindi rin tayo tanggapin. Sa sarili natin nagsisimula ang pagtanggap. At kapag ginawa natin yun sa sarili natin, lahat ng para sa iba ay kahinaan natin. Lahat ng para sa iba na kahinaan natin, yun ang magiging kalakasan natin. Kaya huwag mong sabihin na wala kang kayang gawin. Meron kang kayang gawin. Ang kailangan mo lang unahin ay tanggapin ang sarili mo. At kapag nagawa mo yon, nakakasiguro ako na mas marami ka pang kayang isipin at gawin kaysa sa amin. Tama si Miguel, Bruska. Kung sisimulan mong hindi pansinin yung masasamang sinasabi ng iba at itutuon mo yung atensyon mo sa pagpapaunlad sa sarili mo at pagtanggap sa sarili mo at pagmamahal sa kung ano ka, mas kagaan ang pakiramdam mo. Mas gaganaan ka sa buhay. Isa pa, huwag mo na intindihin yung papa mo. Si Don Baron, buwang yun narito naman kami at tanggap na tanggap ka namin. Oh my God! Oh my God! Oh my God! True ba ite? Diyos ko, gusto ko na yata mag-cry. Thank you, super duper You know what mga boylet? Sa mga sayings nyo, super gumaan ang feelings ng baklang to. Maraming thank you talaga. Tatandaan ko mga sinabi nyo mga box. Yan ang gusto ko sa'yo. Nakangiti nilang tinapos ang kanilang pag-uusap. Nang makarating na sila sa kanilang lugar ay agad na rin silang nagiwalay sa kanto. Tinahak na ni Miguel ang daan patungo sa bahay ni Mang Loloy. Nang makarating siya roon ay sakto namang gising pa ang matanda. Meron itong inilalagang karne kaya sinamahan na muna niya ito saglit. Si Jepoy, nakatulog ng maaga kanina. Napagod ba na makakalaro dito?
Inawa ba namang kabayo yung mga kambing ko eh? Mabuti naman po kung ganon. Maraming salamat po, Mang Loloy ha. Kumusta naman ang lakad mo, Miguel? Ayun po, nakausap na po namin si Doña Fatima. Asawa ni Don Baron. Alam niya yung tungkol sa nangyayari kay Ambo. Ano naman ang sabi ng matandang yon? Ang sabi niya patayin daw si Ambo. Yun ang kaisa-isang paraan na alam niya para hindi makaperwisyo yung anak niya. Nakakahanga talaga yung matandang yon. Matapang. Kahit sarili niyang anak kapag alam niyang mali, hindi niya pinalalagpas. Bakit po? Kilala niyo po ba siya dati? Nagtrabaho ako sa asyenda nila nung araw. Dalaga pa yan. Matapang at estrikto talaga yan. At nang tumanda na, nababalitaan ko pa rin niya na wala talagang inuurugan. Ang hindi ko lang maintindihan bakit hindi niya palagan itong si Don Baron nung naghiwalay sila. Ang balita ko maraming ginagawang kalokohan itong si Don Baron Baka dahil na rin siguro sa mga anak nila. Ganun naman ang mga magulang Mas iniisip ang mga anak kaysa sa mga sarili nilang interes. Kaya ko rin gawin yan para sa mga anak ko. Ang kaso nga lang, sila naman itong nangiwan sa akin. Alam mo, kung minsan nga naiisip ko, kumusta na kaya yung mga anak ko? Naiisip din kaya nila ako? Kung nasan man sila, nakakasiguro ako na kahit papano sumasagi ka rin naman sa isipan nila. Sana nga, Miguel. Sana nga. Teka, ano ba yung pinakukuluan nyo? Baka. Bigay kasi ito ni paring Norman, nilalaga ko na. Alam mo naman ng baka, ang hirap-hirap kainin kapag matigas. Alam mo naman, wala na akong ipin. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Pero maya-maya lang, nakaisip na ring matulog si Miguel. Kinabukasan ng umaga, maaga siyang nagising para tulungan si Mang Loloy na ihanda ang kanilang kakainin. Gising ka na pala. Si Jepoy ba tulog pa? Nasa labas na kasi yung mga kalaro niyang kambing Tulog pa po Ang sarap nga ng tulog niya rito. Komportable siya. Ako na pong maghihiwa niya mga Ricardo. Maraming salamat. Mabuti pa nga at nang maaga tayo makakain. Miguel, galing nga pala ako kanina sa palengke. May nasagap akong balita. Ano po ba yun, Mang Loloy? May natagpuan daw na bangkay malapit sa mansyon ni Don Baron. Malakas ang pakiramdam ko na si Ambo ang gumawa nun. Yung pagkakalarawan kasi ng mga tao si Ambo kagad ang unang pumasok sa isip ko Anong sabi po ng pamunuan natin? Wala. Di ko mambibig. Takot Hindi nila yata kaya si Don Baron at parang natatakot na rin ang mga tao kay Ambo. May ilan na nga sa mga residente na nagsasabing parang aswang si Ambo May naghihinala na rin sa kanya. Hindi na talaga magandang naidudulot ni Ambo. Sa lalong madaling panahon, kailangan na siyang mapigilan kung ano man ang binabalak niya. Basta, ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Miguel. Kailangan nating maging maingat sa mga galaw natin. Hindi bang karaniwang nilalang ang pinsan mo? Magaling bumasa ng mga kilos sa mga aswang. Isang pagkakamali lang maaaring merong mapahamak sa atin. Hindi po ako nakakalimot sa mga kaya niyang gawin. Tatandaan ko po mga sinasabi ninyo. Isang malalim na paghinga ang nagawa ni Miguel. Pero aminado siya na sa mga nangyayari, unti-unti na ring nasisira ang sistema ng katatagan niya. Para bang nilalamon siya ng takot. Pero iniisip na lamang niya ang kanyang nakababatang kapatid. Si Jepoy ang pinakadahilan kung bakit ginagawa niya ang lahat ng yon. 2 araw pa ang nakalipas. Kinailangan ni Miguel na bumalik ng mansyon para magtrabaho. Napagtanto kasi nila na hindi sila basta-basta dapat umalis dahil pwedeng maginala sa kanila si Ambo. Kaya naman, kahit na alam nilang delikado, nagtungo pa rin sila roon para magtrabaho. Pre, kanina nakita ko si Ambo. Galing siya sa labas.
Tapos pagbalik niya may mga kasama na siya. Nakita mo na ba yung mga kasama niya? Nandun sa loob. May mga kasama siya? Anong itsura ng mga kasama niya? Pre, kagaya niya. Mapuputla rin. At ang iba, namumula rin ng mga mata. Hindi kaya dinadala na niya rito yung mga kasamahan niya? Yung ginawa niyang grupo ng mga aswang? Walang niyang buhay to. May kadimonyoan yatang mangyayari kapag mas dumami pa sila sa mansyon. Tingin ko, kailangan natin makausap si Tito. Kailangan natin siyang makumbinsi na hindi na si Ambo gaya ng dati. Naku, kalokohan niyang gagawin mo, pre. Mas lalo ka lang mapapahamak. Kailan ka ba pinakinggan ng tiyo mo? Di ba kahit na kailan, hindi naman naniwala sa'yo yung matandang yun? Ay, kung sa bagay, may tama ka naman. Maya-maya, may narinig silang sigawan ng mga babaeng kasambahay. Naalarma ang magkaibigan nang marinig nila ang mga sigawan na yon. Sandali nilang binitiwan ang kanilang mga hawak na gamit. Pasimple silang sumilip sa mansyon. At doon nakita nilang nagtakbuhan ng mga kasambahay palabas. Takot na takot ang mga yon. Base sa mukha ng mga kasambahay, parang nakakita ang mga yon ng hindi pangkaraniwan. Hoy! Saan kayo pupunta, ha? Ambo, ano bang ginagawa mo sa mga kasambahay natin? Papa, huwag ka na magkunwari na may malasakit ka sa kanila. Dahil ang totoo, basura lang din naman ang tingin mo sa kanila. Oo nga, tama ka naman. Pero ang inaalala ko, ikaw, paano kung magsumbong ang mga yon sa kung sino-sino at papag-initan ka na naman dyan? Natatakot ka ba sa kanila, Papa? Hindi ba sinabi ko na sa inyo kung ano ako at kung ano ang kaya kong gawin? Hindi nila ako kakayanin. Lalo na ngayon, unti-unti ko nang nabubuo ang samahan na pinaplano ko. Yung bang mga kasama mo, mga kagaya mo rin ba sila? Tama ka, Papa. Kagaya ko nga rin sila. At dadami pa yan sila dito. Itong mansyon, ito ang magiging lungga namin. Anak, tanggap kita kung ano ka pa. Pero hindi naman maganda na dito mo sila dadalhin. Anak, malalagay tayo sa alanganin. Ang latang meron tayo, negosyo at wala akong pakialam. Wala na akong pakialam sa pera. Ang iniisip ko na lang ngayon, kapangyarihan. Aangkinin ko na tong baryo na to. Di ba, ikaw rin naman ang nagsabi sa akin. Kailangan ko ng kapangyarihan para magawa ko lahat ng gusto ko. Eto na yun, Papa. Ginagawa ko na ang mga pangaral mo sa akin. Kaya ikaw bilang ama, kailangan mo ako suportahan. Kasi kung hindi, ipapakain din kita sa mga kasamahan kong gutom. Hindi na nakapagsalita pa ang matandang lalaki. Napapalunok na lamang ito ng laway. Ang dating maangas ay tila naging maamong tupa na sa harapan ng sariling anak. Habang si Miguel at Jimboy naman, malakas na rin ang tibok ng kanilang puso. Hindi nakala na kahit ang sariling ama ay kayang pagbantaan ni Ambo. Bumalik na lamang sila sa kanilang ginagawa at hindi na muli pang nakiusyoso pa. Bandang 5:00 na sila ng hapon natapos. Wala na silang gagawin doon kinabukasan dahil lahat ay ginawa na nila. Pinilit nilang tapusin yon para wala na silang dahilan na bumalik pa. Nung gabing pauwi na sila, "Pre, bilisan mo. Teka lang naman. Kanina pa naghihintay sa atin si Brusca." Nagmamadali ang dalawa na makaalis sa bahay ni Miguel. May usapan kasi sila ng beking si Brusca na sa gabing yun, pupuntahan nila ang albularyo na kakilala ni Doña Fatima. Ilang sandali lang, nakita na rin nila si Brusca na nakatago malapit sa terminal ng mga tricycle. Bihis na naman ito. Naka-backless pa na dress. Mataas ulit ang takong. Namumula pa ang mga labi at nakakulot pa ang mahaba nitong buhok. Ay, muntik na kis mawarla. Super late na kayo eh. Pasensya na. Nagtatay kasi ako kanina eh. Pero, bakit ka naman kasi nakasuot ng ganyan? Ibig ko sabihin,
Wala naman akong problema sa suot mo pero kasi hindi party yung pupuntahan natin eh. Ano ka ba, Papa Jimboy? Ganyan ang aurahan ng mga princess. Pumupuksa ng beauty ite, no? Ganyan talaga siya, Jimboy. Parang hindi ka naman nasanay. Tara na, kailangan na natin makarating sa sinasabi ni Doña Fatima. Ay, siya nga pala, Brusca. Alam mo na ba ang address ng albularyo? Siyempre, akis pa ba? Don't worry, paggora natin sa asyenda ni Mudang, may nagwe-waiting na ng mga boylet doon para tayo hihatid. Hatid sundo ang peg natin, no? Wala na silang sinayang na pagkakataon. Agad din naman silang umalis sa lugar na yon. Maya-maya, nakarating na rin naman sila sa asyenda. Sasakyang itim na may kahabaan ang naghihintay sa kanila. Wala nang sabi-sabi, agad silang pinapasok sa loob at saka dali-daling umalis. Habang nasa biyahe, Brusca, ganyan ba talaga mga tao ng mama mo? Parang walang emosyon eh. Want mo ba magka-emosyon ng mga boylet? Jombag malala mo sila. Loko ka talaga oh. nanahimik na lamang sila sa mga sumunod pang sandali. Makalipas lang naman ang halos kalahating oras, narating na rin nila ang lugar ng albularyo. Isa itong maliit na baryo na hindi na naabot ng kuryente. Tanging malalaking sulo, gasera at lampara lamang ang nagsisilbing ilaw doon. 9:00 na nang maglakad sila papasok sa baryo. Pero nang dumating sila sa itinuturo ng address na hawak nila, laking gulat sila nung abutan nilang nag-iiyakan ng mga tao sa bakuran. Ayon sa mga yon, pinaslang ang albularyo. Mas lalo pa silang nawindang nang malaman nila na ang mga pumaslang pala sa matandang lalaki ay walang iba kundi ang mga aswang. Nanlumo ang tatlo. Buong akala nila kasi wala na silang pag-asang matalo ang mga aswang. Pero habang naroon sila, isang matandang babae na hindi nakakapagsalita ang lumapit sa kanila. Meron yung ibinigay na tela. Nang buklatin nila yon, ay nakita nila ang tila isang mapa na may mangilan-ngilan lang na palatandaan. Maraming salamat po sa inyo. Nakikiramay po kami sa pagkawala ni Manong. Sumenya-senyas ang babae. Mabuti na lamang ay marunong makaintindi si Jimboy ng mga ganong pakikipag-usap. Ang sabi niya, puntahan daw natin ang mga nakalagay sa mapa. Yan daw ang magiging sagot para makuha daw natin yung espada na magagamit sa pagpatay sa mga aswang. Napatangon na lamang si Miguel at Brusca. Sa mga sandaling yon ay agad na rin silang umalis. Malungkot man dahil wala silang inabutan na albularyo, pero sa kabilang banda ay nabuhayan pa rin sila ng loob. Pupuntahan na ba natin to ngayon? Mas maganda nga sana kung ngayon. Sayang ang bawat oras natin. Hindi natin alam kung kailan mag-aasik ng lagim si Ambo. Ako? Gora ko anytime, anywhere. O sige, sama na rin ako. Don't you worry mga boylet. Gugora din naman sa atin ang mga tau-tauhan ni Mudang, no? Bawat segundo ay mahalaga sa kanila. Kaya kahit na alanganing oras na rin, hindi na rin nila sinayang ang pagkakataon. Kahit na papaano ay kampante naman sila na nasa ligtas silang kalagayan. May mga dalang armas din kasi ang mga tauhan ni Doña Fatima na kanilang kasama. Nagdaan ang halos kalahating oras. Narating na nila ang sinasabing ilog sa mapa. Nasa gilid lang din naman kasi yun ang daan. At ayon sa mapa, merong tulay roon na pwede nilang tawiran. Pagtingin nila sa kaliwang banda, nakita nila ang isang tulay na mukhang luma na. Doon tayo akyat. Mukhang marupok na yung tulay na yan. Kaya nga ang gagawin natin, isa-isa lang muna ang tatawid ha. Mas maganda siguro kung mauna tayo. Ako na ang unang tatawid. Ay, bonggang Violet na ite. Very brave. Kapag natigok, very dead ka rin dyan. Biglang umihip ng malakas ang hangin. Malakas ang agos ng ilog kaya kinailangan talaga nilang umakyat ng tulay. Pagdating nila roon, malakas na hangin din ang sumalubong sa kanila. Para bang merong pumipigil sa kanila na makatawid doon. Pero kahit na ganoon, hindi yun naging hadlang para sa kanila.
Ang tanging iniisip nila ay kailangan nilang makuha ang espadang sinasabi sa mapa. Kagaya ng kanilang napag-usapan, nauna ngang tumawid si Jimboy. Hindi pa man ito nakakalayo, nakikita na nilang gumigewang-gewang na ang tulay. Yun ay dahil sa lakas ng hangin at sa pagiging magaan din ng tulay. Pre, ayos ka lang ba dyan? Sumenyas lang ng thumbs up ang lalaki bilang tugon. Pero aminado si Miguel na maging siya ay kinakabahan din para sa kapakanan ng kanyang kaibigan. Tahimik siyang nagdadasal na sana ligtas na makarating sa dulo si Jimboy. At maya-maya pa, nakahinga na rin siya ng maluwag na makitang nakatawid ng maayos ang binata. Diyos ko, buti naman. O sige, ako na ang... Wait! Bakit? Want kong mauna, kaso scared ako eh. O sige, ikaw na mauna. Pero tanggalin mo muna yung suot mong may takong. Baka ikaw pa yung kauna-unahang malaglag kapag hindi mo hinubad yan. Ang worried nga Akesh, baka mamaya biglang majulog ako. Ayoko pa mategi. Ayoko pang madela, no? Insan, kailangan mong tatagan ng kalooban mo. Kailangan mo makatawid sa dulo. Pero kung natatakot ka, edi ako na muna mauna. Gusto ko nga mauna eh. Alam mo, parang sa buhay lang yan eh. Kapag meron tayong agam-agam sa sarili natin, wag na natin gawin kaagad. Huwag tayong magmadali. Kailangan natin maging malinaw ang kaisipan natin. Kung natatakot ka na baka magkamali ka, di pag-isipan mo mabuti. Pagnilayan. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin kailangan makipag-unahan. Ika nga nila, hindi naman talaga karera ang buhay eh. Hindi mo kailangan makipag-unahan. Ang mahalaga, marating mo rin kung ano yung narating ng iba. Kagaya ngayon, kung hindi mo pa kaya, paunahin mo muna yung iba. Gawin mong inspirasyon yung mga taong nauuna sa'yo sa kung ano man ang gusto mong maabot. Tinapik-tapik pa ni Miguel ang kanyang pinsan sa balikat. Gumilid na rin si Brusca. Hinanda naman ni Miguel ang kanyang sarili at nagsimula na rin siyang tumawid. Gumigewang ang tulay. Lumalakas pa ang hangin. Pero nanatiling matatag ang lalaking si Miguel. Nakahawak lang siya sa lubid. Maigpit ang pagkapit niya. Kagaya ng kung papaano siya kumapit sa mga kaunting pag-asa na meron siya sa buhay. Halos 2 minuto lang ang nakalipas, nakarating na rin siya sa dulo. Kasama ni Jimboy. Galing mo pre, mas mabilis ka pa sa akin ah. Paano napag-aralan ko kung paano yung ginawa mo, di mas napag-usayan ko na. Ang inaalala ko si Brusca. Akala ko ba kanina kaya niya. Kaya naman niya. Ang kaso, bigla na lang siyang nagduda sa sarili niya. Natatakot siya na baka malaglag siya. Pambira naman kasi. Bakit kasi ang taas ng takong? Sinabihan ko nga na hubarin na muna niya. Isa-isang tumawid ang iba pa nilang kasamahan. Hindi nagtagal, si Brusca na lamang ang natitirang nasa kabilang banda. Natatakot itong tumawid kahit hinubad na nito ang suot na mahabang takong. Lalong lumakas ang ihip ng hangin. Brusca! Malakas ka! Matapang ka! Lahat kakayanin mong gawin basta magtiwala ka lang sa sarili mo na kaya mo! Isang mahabang katahimikan ang namayani. Maya-maya lang, nakita na lamang nilang marahan ng humakbang si Brusca sa maliit at marupok na daan na tulay. Yan! Ganyan nga! Sige! Sa pagpupursigi at pagsusumikap ni Brusca, makalipas lang ang halos 7 minuto, nakarating na rin siya ng ligtas. Kumembot pa ang bakla at saka nag-iwan ng kataga. Brusca, 22 years old, pambato ng San Guillermo, na naniniwala sa kasabihan na ang buhay ay hindi karera, lalo na kung walang kabayo. And I thank you! Loko-loko talaga to. Pinakaba mo naman kami. Nagawa pa nilang magtawanan ng mga sandaling yon. Pero wala silang kamalay-malay na sa kanilang nilalakbay, yun na pala ang huling makakangiti at makakatawa sila. Dahil sa kanilang patutunguhan, may mga naghihintay sa kanilang pagsubok. Habang naglalakad sa kagubatan,
Ayon sa mapa na dala natin, may malaking puno ng akasya. Eto na yun. Kapag nalagpasan natin to, dire-diretso na raw. Pero ano bang ibig sabihin ng mga ekis-ekis na to sa gilid? Tingin ko, yan yung mga dapat nating iwasan. Kung ganun, ibig sabihin lang nito may posibilidad na mapalaban tayo. Hindi natin alam kung ano ang makakalaban natin. Pwedeng aswang. Pwede rin namang mga rebelde na gumagala sa mga ganitong oras. Ay, Diyos ko naman, ang scary na naman ni Tay. Nalagpasan na nila ang punong akasya. Nagmamadali na nilang tinahak ang daan. Pero nang nasa kalagitnaan na sila, naramdaman nilang tila meron ng nakamasid at sumusunod sa kanila. Kaya naman, inihanda na rin ng mga kasama nila ang mga dalang baril. Pumalibot na rin sa kanila ang mga tauhan. At hindi nagtagal, may narinig silang malalakas na angil ng mga aswang. Naku, nasundan ba tayo ng mga kasama ni Abno? Ambo? Tingin ko hindi. Kakaunti pa lang sila para makarating kaagad dito. Tingin ko, ibang sama ng mga aswang to. Ay bongga, may circle of friends pala ang mga aswangit. Agad na pinaputukan nila ito ng baril. Magsipaganda kayo! Inilabas na rin ni Miguel ang kanina niya pa nakatagong kutsilyo sa kanyang tagiliran. Nagsimula nang umaligid sa kanila ang mga aswang. Hindi makalapit ang mga yon dahil sa sunod-sunod na putukan ng baril. Ay Diyos ko, Happy New Year ang peg! Bruska, huwag kang lumayo, dito ka lang sa tabi ko. Ay, bongga, mismo ko? Mais ka nga, kung hindi, ikaw ang unang mawawala sa mundong ito. Hinila ni Jimboy ang bakla at saka pinapwesto sa likuran. Habang nagpapaputok ng baril ang mga kasama nila ay tuloy-tuloy lamang sila sa pagabante. Mga ilang sandali lang, bigla na lamang may lumitaw na aswang mula sa itaas. Mabuti na lang ay agad silang yumuko kaya walang nahagip sa kanila. Dahil dito, nakita nilang ang ibang aswang na nakapatong sa mga sanga ng puno. Pinagbababaril nila yun. Karamihan sa mga aswang na naroon ay agad na bumagsak sa lapag. Luko, there's the sword! Nakabaon sa bato! Sana all may baon! Malapit na tayo mga kasama. Kaunting tis na lang. Pero bago sila makarating doon, mas lalong naging komplikado sa kanila ang mga sandali. Mas naging agresibo ang mga aswang. Para silang mga gutom na gutom. Tingin ko, pinipigilan talaga nila tayo makalapit sa espada. E anong gagawin natin ngayon? Mga kasama, walang titigil sa pagpapaputok. Kailangan namin makarating agad doon. Bruska, Jimboy, sabayan niyo ako. Sinamantala nila ang pagkakataon. Mabilis silang tumakbo patungo sa malaking bato kung saan nakatarak ang espada. Dali-dali naman din silang umakyat doon. Hahawakan na sana ni Miguel ang espada para bunutin pero bigla na lamang may lumitaw na aswang. Mas inuna niya muna itong kalabanin at pinaubayan na lamang ang pagkuha sa sandata. Jimboy, bunutin mo ang espada. Ako nang bahala rito. Nagmamadali si Jimboy na umakyat. Pero nang hawakan na ni Jimboy ang espada, laking gulat nito nang bigla itong nakaramdam ng pagkapaso. Aray! Hindi ko mabunot! Napaso ako, ang init! Ha? Napaso ako! Walang ya. Bruska, ikaw ang bumunot, dali. Ha? Why me? Huwag ka na magtanong, bilisan mo. Di Gora! Nang hawakan ni Brusca ang espada, nagulat si Miguel nang walang kahirap-hirap na nabunot ni Brusca ang sandata mula sa malaking bato. Pagkabunot, bigla itong nagliwanag na naging sila rin ay nasilaw. Ay! Taray! Pikan lang ang peg ng espadang itay! Sa hindi nila malaman na dahilan, biglang nawala ang mga aswang sa paligid nila. Tila ba natakot na ang mga yon? Agad din namang nilapitan ni Miguel ang kanyang pinsan. Sinubukan niyang hawakan ang espada pero maging siya ay napaso rin. Tanging si Brusca lamang ang hindi napapaso kapag ginahawakan yon. Bruska, tingin ko, ikaw talaga ang nagmamay-ari niyan. What? Itong beauty ko na itay? Magiging warrior? Ikaw siguro nakatakdang tatalo sa sarili mong kapatid, Brusca. Hindi nakapagsalita ang Becky ng mga sandaling yon. Napapaisip din kasi ito
kung bakit kasi sa dinami-rami nilang nagtungo roon, siya pa ang pinili ng sandatang yon. Pero ganun pa man, nagpasalamat na lamang sila dahil sa wakas, meron na silang panlaban sa puwersa na binubuo ni Ambo. Nagmamadali silang makaalis at nang makabalik na sila sa asyenda ni Doña Fatima, kahit ang matandang babae rin ay hindi rin makapaniwala. Pagbukas ng malaking pinto, "Mudang! Luko! Swing-swing ang espada ng binibining karengkeng!" "Anong nangyari?" "Doña Fatima, si Brusca lang po ang nag-iisang may kakayahan na makahawak ng espadang yan. Lahat kami napapaso. Isa lang po ang ibig sabihin nun. Si Brusca po ang nakatakdang pumaslang sa kuya niya." Halatang bumakas din ang lungkot sa mukha ng Donya. Hindi naman ito naawa kay Ambo. Mas naawa ito kay Brusca. Noon pa man kasi, alam ni Doña Fatima na talagang malapit sa isa't isa si Ambo at Brusca. Ito ang madalas magkalaro ng mga bata pa ito. Kaya naman, iniisip ng Donya na masasaktan si Brusca sa magiging papel nito sa laban na iyon. "Bakit naman sa lahat pa? Ikaw pa?" "Bakit mo dang? Dahil ba ako ay baklita at bawal na ako maging superhero?" "Hindi naman sa ganon. Hindi ito tungkol sa kasarian mo. Tungkol ito sa relasyon mo sa kuya mo. Alam kong mahal mo pa rin si Ambo kahit na nagkaganon na siya. Kaya naman, mudang! Knows ko ang meaning mo. Don't you worry. Before to mangyari, Modang Kes, ready ng aking heart at utak sa pwedeng maging ganap sa battle na ite. Kaya don't worry, Modang Kes. Kayang-kaya ng beauty ko ite." Wala nang nagawa pa ang matandang babae na si Fatima. Pumayag na lamang ito kahit nalabag sa kalooban niya na magpatayan ng kanyang dalawang anak. Pero wala rin naman itong magagawa. Yun lamang din ang tanging paraan para matalo nila ang binabalak na kasamaan ni Ambo. Noong mga sandaling yon, walang kamalay-malay si Miguel na meron palang naghihintay sa kanyang masamang balita. Magkasama sila ni Jimboy papauwi sa bahay ni Mang Loloy. Pero kakaiba ang pakiramdam ng binata. Mang Loloy? Jepoy? Nasaan kayo? Nang makasilip na sila sa loob ng bahay, nakita nila ang ibang gamit na nakakalat. Sa puntong ito, kinutuban na sila na masama. Laking gulat na lamang nila nang abutan nila kung ano ang nasa bahay. Nakahandusay si Mang Loloy sa sahig. Duguan ang buong katawan. Halos hindi na rin nila makilala ang mukha nito sa dami ng saksak. Ang tiyan naman nakabuka rin. Wala ng laman loob. Nanlambot ang tuhod ni Miguel noong mga sandaling yon. Si Jimboy naman napakapit na lamang sa gilid. Gulantang silang dalawa sa kanilang nasaksihan. Brutalang sinapit na matandang si Loloy. Kalunos-lunos at parabang talagang pinahirapan muna bago tuluyang pinaslang. "Gagi! Diyos ko naman!" Naiyak na lamang si Miguel sa mga pagkakataon na ito. Pero mas lalo siyang nabahala nang maalalang wala rin doon ng kanyang kapatid na si Jepoy. Umarangkada ang kanyang kaba. Otomatiko niyang tiningnan sa bawat sulok ng bahay ang bata. Pero wala siya roon. Si Jepoy! Wala si Jepoy! Magkasama sila ni Jepoy kanina eh! "Diyos ko! Wag naman sana napahamak si Jepoy!" Pinuntahan agad ni Miguel ang bata sa likod bahay. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang naroon si Jepoy. Nakasiksik ang bata sa pagitan ng dalawang drum. Takot na takot, iyak ng iyak. Nanginginig pa ito nang lumapit sa binata. "Kuya, si Mang Loloy, pinatay po siya ng mga aswang. Nakita ko po si Kuya Ambo, kasama po nila. Pinatay nila si Lolo Loloy. Pinatay nila." Tana, narito na si Kuya. Hindi ka nila malalapitan. Huwag ka mag-alala, Jepoy. Ipagiganti natin si Mang Loloy. Nung gabing yun, tinawag na lamang nila Miguel ang mga pulis. Pinaliwanagan nila kung ano ang nangyari. Hindi man kumbinsido ang mga pulis sa kanilang kwento, pero iginalang pa rin ang mga yun ang nangyari. Kinuha ang bangkay na matanda at inaasang kinabukasan na ito may babalik. Hindi naman na makontak nila Miguel ang pamilya ni Mang Loloy. Kaya sila na lang ang nagdesisyon na ipakremate na lamang ang matanda. Hinagpis at puot ang nararamdaman ni Miguel.
mas lalo pa siyang nagalit nang malaman niya na namatay ang matanda para protektahan ang kanyang kapatid. Nung hapong yon, Mang Loloy, huwag kayong mag-alala. Gagawa na kami ng paraan para mapuksa ang mga gumawa nito sa iyo. Gagawin namin ang lahat para makamit mo ang hustisya na para sa iyo. Inilapag ni Miguel ang maliit na banga sa harapan ng altar. Napangiti na lamang siya ng pilit. Pero sobrang nalulungkot siya sa nangyari. Kahit na hindi naman nila kaano-ano ang matanda, parang itinuring na rin nila itong ama. Ano nang gagawin natin ngayon? Saan na natin iiwan ang kapatid mo, pre? Yun nga ang hindi ko rin alam eh. Hindi naman kami pwedeng bumalik sa bahay. Alam mo naman na kahit na anong oras, pwede kaming guluhin ni Amburon. Don't you worry! To rescue ang baklang singtamis ng Banana Q! Uy, Hinsan, Na-hearsay ko ang nangyari kay Mang Loloy. Angry match ako now kay Ambo. Knows ko na siya ang may doings ni Tay. anong balak natin gawin ngayon, Insan? Nasa iyo mahiwagang espada. Ikaw lang makakapaslang sa kanya eh. Yang subatembang mo, gora mo na sa baler ni Mudang para safe siya. Supatembang? Subatembang means kapatid. Diyos ko bigyan nga kita ng diksyonary ko bukas. Yun ba? Pero maraming salamat sa offer mo. Kailangan ko talaga ng ligtas na lugar para sa kapatid ko eh. Basta follow the leader ninyo, Akesh. At tutungo tayo sa hasyenda di langit ni Mudang na yung kilay ay ahit na ahit. Agad silang nagtungo sa bahay ni Doña Fatima. Buti na lamang ay good mood ang matanda. At naawa rin naman ito sa kanila lalo na nang malaman nito ang nangyari sa matandang si Loloy. Ang ayaw ko lang ay ang makikialam sa mga gamit ko. Lalong-lalo na ang mga santo ko sa hagdanan. O Jepoy, narinig mo naman ang sinabi ni Doña Fatima. Huwag kang makikialam ng gamit na hindi sa iyo ha. Naintindihan mo ba yun? At saka si Doña Fatima nga pala, tita natin. Opo kuya, hindi po ako makikialam. Aling Mireng, dalhin niyo na muna itong bata sa kusina at nang mapakain. Meron lang kaming pag-uusapan. Umupo sila sa sofa. Seryosong tumingin sa kanila si Doña Fatima. Huminga ito ng malalim. Nabalitaan ko ngayon lang. Nagsisimula ng manggulo si Ambo sa mga tao sa lugar ninyo. Ang mga tao sa mansyon, hindi na matagpuan. Sila na lang ang naroon. Si Baron, siya na lamang ang natitirang tao na naroon. Ang iba ay puro aswang na. Wala bang ginagawang aksyon ng mga pulis dito? Kinausap ko ang mga kakilala kong pulis. Wala rin silang magawa. Hanggat walang direktang utos mula sa mas nakakataas sa kanila. Hindi sila pwede makialam, lalo na't aswang ang usapan. Hindi naniniwala ang mga namumuno nila sa mga aswang. Doña Fatima, may iniisip ka bang pwedeng gawin? Pakikilusin ko ang mga tao ko. Makakasama niyo sila. Kakalabanin niyo sila Ambo. Kailangan nilang mapalaya sa lugar ninyo. Kung hindi, mas marami pang mga tao ang mapeperwisyo ng mga salot na aswang na yan. At dahil Akesh ang available holder ng espadang Etchos, me is the only one na haharap kay Sukang Paambo. Insan, kaya mo kung sabayan ka sa pakikipaglabang kay Ambo. Kailangan ko kasing bigyan ng hustisya ang pagkawala ni Mang Loloy eh. Ako rin, kasama rin ako. Di bongga pala akong gunner. Go na ite with the help of Swordy. Tegi boom boom ang mga enemy. Basta ito ang tatandaan ninyo. Tuso ang mga aswang. Mahuhusay silang manlinlang. Kaunting pagkakamali ninyo lang pwede kayong mamatay. Nagkatinginan na lamang silang tatlo. Pero noong mga sandaling yon, nararamdaman na rin ni Miguel ang takot sa kanyang kalooban. Pero kailangan niyang tatagan ang kanyang dibdib. Dahil kung hindi, siguradong wala siyang may tutulong sa kanilang magiging laban. Matapos silang maiplano ng maayos ang kanilang magiging hakbang, pinakyat na muna sila sa itaas para makapagpahinga. Doon na sila pinatuloy ni Doña Fatima.
Maganda ang silid at malambot ang higaan. Nauna nang makatulog ang batang si Jepoy. Habang si Miguel at Jimboy naman, mailap para sa kanila ang antok. Hindi sila mapakali sa sahig. Tingin mo pre, ano kaya mangyayari? Kasama naman natin yung mga tao ni Doña Fatima eh. Tingin ko, kakayanin naman natin siguro yun. Kailangan natin kayanin pre. Kung hindi, pare-pareho tayong maapektuhan sa kahayupan nila. Pre, sakaling mamatay ako, ikaw nang bahala kay nanay ah. Oo nga pala no, paano yung nanay mo? Nasa maayos naman na kalagayan na siya. Nitong nakaraan, inihatid ko na siya kay tiya. Nakita ko kasing lalalang sitwasyon natin sa lugar natin dahil sa mga lintik na aswang na yan. Mabuti naman kung ganon. Inaumagahan, kahit nakulang sa tulog, maaga pa rin nagising ang magkaibigang Miguel at Jimboy. Bumaba na silang tatlo sa sala. Naabutan naman nila ang mag-inang Fatima at Brusca. Isinabay sila sa pag-aalmusal. Pero bago sila matapos sa kanilang kinakain, isang masamang balita ang dumating. Ayon sa tauhan ni Doña Fatima, ilang pamilya ang pinaslang ng mga aswang sa baryo. At ang mas masaklap pa nito, di umano ay dumarami na rin ang mga kasama ni Ambo. Dahil sa kanilang nalaman, agad silang nagtungo sa kanilang lugar. Naabutan nila ang mga nakasalansa na katawan sa harapan ng barangay. Karamihan sa mga yon, mga tanod at kinatawan ng barangay. Sa ibang sityo naman, nagkaroon din ng mga nakabalandrang katawan ng mga tao sa bawat bakuran. Nagtindigan ng mga balahibo ni Miguel noong mga sandaling yon. Nararamdaman na nila ang bagsik ng mga aswang. Talamak na talaga pre. Mukhang di na sila basta-basta mapipigilan ng kung sino lang. Tingin ko, kailangan na talaga natin gumawa ng akbang. Mga wala silang puso. Mga wala silang awa. Matapos ang sandaling yun ay agad silang bumalik sa mansyon ni Doña Fatima. Inihanda na rin ng Doña ang kanyang mga tao, maging ang mga armas din na kanilang gagamitin. Naging mabilis ang paglipas ng oras. Sumapit na ang gabi. Ang mga sandaling kailangan nilang harapin ang mga kampon ng kadiliman. Sa mahabang katahimikan ng gabi, nasa kalsada na sila habang tinatahak ang daan patungong baryo. Kakaunting lakad na lang ay mararating na rin nila ang lugar. Handang-handa na ang kanilang kalooban. Si Miguel, tanga ng isang mahabang katana, habang si Jimboy naman ay merong daladalang itak na kinakalawang pa. Si Brusca naman nakasukbit sa likuran ang mahiwagang espada. Hindi na ito nakasuot ng high heels, pero pulang-pula ang labi at makapal naman ang makeup nito. At tila ba sa mga sandaling ito, ang binabay ang pinakamatapang sa kanilang lahat. Stop! Gora tayo sa harapan ng baler namin. Bago tayo magwarlahan, we try to talk to Sukampa Ambo. Kung doon siya mag-listen sa Akesh, edi go! Todo na to! Natawa na lamang ibang mga kasama nila sa sinabi ni Brusca. Pero ang mga tawang yon ay nawala kalauna nang matanaw na rin nila ang mansyon ni Don Baron. Wala silang sinayang na sandali. Agad silang lumapit doon. Pumasok sila sa bakuran. At tila ba inaasahan na rin ni Ambo ang kanilang pagdating. Nakaabang na rin yon sa balkonahe. Oh, Brusca, kumusta ka? Ang aking kapatid na baluktot at malambot na kaunting suntok tulog. Kumusta rin ang subatembang kong mukhang tuko? Bongga ang friends mo ha? Same-same kayo ng mga pes. Actually, may kamukha ka. Ha? At sino naman ang kamukha ko? Well, mukha kang siyunga. Sige lang bakla. Itawa mo lang yan. Iyan ang huling beses na tatawa ka. Dahil ngayong gabi, ililibig kita kasama ng mga makeup mo sa muka. Hoy, subatembang ko. Gumora ki Sheer para mag-talk show sa'yo for peace. Maybe we can talk about your problem. Kung inaakala mo magiging mabuting tao ko, manigas ka na lang dyan. Hindi mo ba nakikita?
Isa na akong aswang! Hindi na ako mapipigilan! Habang tumatagal, sumasarap ang pagiging aswang ko! Masarap ang karne ng tao! Masarap ang laman loob ng tao! Masarap ang buhay ng isang aswang! Matagal ang buhay namin! Hindi ako kagaya nyo na namamatay sa sakit! Okay, yarn ang want mo? Go! Warla na ite! Mga bakla! Rat-ratin na natin to! Nagpulasan ng mga aswang sa mansyon. Kahit si Ambo ay bigla na lang ding nagtago. Dahil dito, sinumantala na nila ang pagkakataon na lumusob. Walang nagawa ang mga aswang ng mga oras na yon kundi itago ang kanilang mga sarili. Hindi nagtagal, naangkin kagad nila ang mansyon. Sandali silang tumigil, nakiramdam sa paligid. Pero maya-maya lang, bigla na lamang namatay ang lahat ng ilaw sa paligid. Sa puntong ito, nakakuha na ng tamang pagkakataon ng mga aswang para lumusob. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naging kalamangan ng mga nilalang ang pagiging madilim ng paligid. Kaya naman marami agad sa mga kasamahan nila ang nadali. Sinubukan naman nilang pumalag. Pero habang tumatagal, nakikita nilang tagilid na sila sa laban na yon. Jimboy! Sa gilid! Ay, gagi! Ano? Jombag malala mga aswangit ang muka! Nagagawa pang makapalag ng tatlo, pero hindi na nila namamalaya na unti-unti na silang nauubos. Kaya naman nakaisip si Jimboy ng pagkakataon sa mga oras na ito. Bigla itong tumakbo papasok ng mansyon. Mabuti na lang ay alam nito kung saan nakalagay ang pinakakuntador ng buong bahay. Pag-angat nito ng kuntador ay nakita na lamang ni Brusca at Miguel ang mga kasama nilang nakahandusay. Nako! Wala na mga kasama natin! Tayo na lang tatlo! Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Magtiwala tayo sa mga sarili natin. Don't you worry mga boylet, nandete pa ang sword ni Beauty! Biglang lumusob ang mga aswang. Balak na silang dumugi ng mga yon. Pero nang itaas ni Brusca ang espada, nagkaroon ng malakas na liwanag. Kapangyarihan ng bading! Sige na at magningning! Winasiwas ni Brusca ng malakas ang espada. Sa isang iglap lang, bumulagta na ang mga kasamang aswang ni Ambo. Hindi makapaniwala ang binatang aswang. Nanlalaki ang mga mata ni Ambo habang nanggagalaiti. Paano mo nagawa yung bakla? Paano mo napaslang ang mga kasama ko ng ganun lang kadali? Hindi na nagsayang ng oras si Miguel. Nauna na siyang lumusob at agad namang sumunod sa kanya si Jimboy. Habang si Brusca naman nanunood muna sa kaganapan. Para ito kay Mang Loloy! Tinaga ni Miguel si Ambo gamit ang katana nito. Tinamaan yun sa muka. Pero madali itong nakadistansya. Hindi rin naman nagpahuli si Jimboy. Agad nitong sinundan ng taga sa tagiliran. Dahil doon ay parang hiningal ang aswang na si Ambo. Ano akala ninyo? Matatalo nyo kaagad ako ng ganito lang? Alam alam mo na hindi mo kakayanin ng espada ni Brusca. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na lang. Binibigyan ka pa namin ng pagkakataon. Manahimik ka! Sino ka para utusan ako sa kung ano nararapat? Hardinero ka lang na isang duka! Huwag kang makisabat dito! Ganun. Di ka talaga mag-listen. Okay, di na lang din Akesh mag-talk. Walang ano-ano, tumakbo ang binabaing si Brusca. Hindi ito nagdalawang isip na hiwain ng aswang na yon sa dibdib. Dahil sa ginawa ni Brusca, agad na napaluhod ang kaliwang tuhod nito. At sa pagkakataong yon, tila umayos na rin ang pananalita ni Brusca dahil sa pagiging emosyonal. Mahal kita, kuya. Kagaya ng dati, walang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin ang kuya ko na lagi kong kalaro noon. Ikaw pa rin ang kuya ko na nagtanggol sa akin sa mga batang makukulit na tinutokso at binupuli ako. Pero iba na ngayon. Nagbago ka na. Hindi ko alam kung bakit ka nagkaganyan pero... Gusto mo malaman kung bakit ako nagkaganito? Sawang-sawa na ako sa buhay na kinagisnan natin. Sawa na akong sumunod sa mga utos. Sawa na akong kalimutan ng mga pangarap ko para sa gustong buhay sa akin ng mga magulang natin. Tapos,
Nag-iwalay pa silang dalawa. Akala mo ayos lang sa akin yon? Bakit? Naapektuhan din naman ako, kuya. Nasaktan din naman ako. Pero hindi ko pinili ang maling landas. Sa maling landas na to naramdaman ko ang totoong kapayapaan at kalayaan. Sa tinahakong landas na ito, nagagawa ko ang mga gusto ko. Nagagawa ko lahat. Mga anak, kasalanan ko ang lahat. Ambo, ako ang may kasalanan kung bakit ka nagkaganyan. Napalingon silang lahat sa matandang bigla na lamang lumabas sa gilid. Kasalanan ko kung bakit nagbago ang pananaw mo sa buhay. Kasalanan ko. At kung meron mang dapat na magdusa, ako yon at hindi ikaw, anak. Kaya naman, anak, hayaan mong pagbayaran ko ang lahat. At ikaw, huwag mong sirain ang buhay mo. May pagkakataon pa para itama ang mga pagkakamali mo, anak. Ambo. Itama ang mga pagkakamali ko? Naibangan na ba? Huli na ang lahat. Kaya ngayon, ikaw ang una kong papaslangin! Dahil kasalanan mo ang lahat ng ito! Bigla na lamang lumundag ang aswang na si Ambo patungo sa matandang lalaki. Pero laking gulat nito nang agad na nakalapit sa kanya si Brusca. Umilaw ang espada. Naitarak ni Brusca ang espada sa dibdib ng kanyang kuya. Nang hugutin niya yon, sumuka agad ng dugo si Ambo sa kanilang harapan. Kuya, tama na, stop na. Wag na. Anak, patawarin mo ako. Hanggang dito na lang yata ako. Hindi nagtagal, unti-unti na rin bumagsak ang lalaking si Ambo. Nakita na lamang nila itong unti-unti ring nagiging abo. Yun ay dahil sa kapangyarihan ng meron ng espadang gamit ni Brusca. Kuya, patawarin mo ako. Pero kailangan ko tong gawin eh. Kailangan mo na magpahinga. Hindi ko hahayaan na mas lalo ka pang maging masama sa mata ng karamihan. Kuya, mahal na mahal kita. Ambo, anak. Patawarin mo ako. Kung hindi dahil sa pagkontrol ko sa'yo, hindi ka naman magiging ganyan. Napakawalang kwenta kong ama! Tito, hindi naman sa nanghihimasok ako pero may isa ka pang anak. May pagkakataon ka pa para makabawi. May pagkakataon ka pang magbago. Hindi pa huhuli ang lahat para gampanan mo ang pagiging ama. Tumango-tango na lamang si Don Baron. Matapos ang labanan na yon, lahat ng aswang doon ay naging abo na rin. Pero kahit na natalo na nila ang mga aswang, meron pa ring iniwan na problema mga yon. Marami na kasi sa mga tao ang naggalit sa kanila. Lalong-lalo na kay Don Baron at kay Brusca. Kaya naman, kahit na hindi naman si Don Baron ang pumaslang sa mga taong nadamay, ito na lamang din ang sumalo ng lahat. Pinakulong ito ng mga tao. Tinanggap naman yon ng Don. Masaya nitong pagbabayaran hindi lamang ang mga buhay na nawala, maging pati na rin ang mga iligal nitong gawain. Habang hinahatid na sa piitan ng Don, napapabuntong hininga na lamang si Miguel. Hindi niya inakala na hahantong ang lahat sa madugong katapusan. Pero kahit na papaano, nakakahinga na rin siya na maluwag. Dahil sa wakas, wala na ang mga nilalang na nagdudulot ng takot sa mga tao. Nakamit na nila ang kapayapaan. Nung gabing yun, Brusca, pinabilib mo kami sa ginawa mo. Ngayon, wala ka ng dahilan para malitin pa ang sarili mo. Basta lagi mong iisipin, iniligtas mo ang maraming buhay.
The best ka. Mas lalaki ka pa kaysa sa lalaki. Diyos naman to bola pa. Walay naman na kiss masyadong ginawa eh. Nag-cry-cry nga lang ako eh. Ano na palang balak natin ngayon? Wala na yung mga aswang. Ako, mamamasukan ako kina Doña Fatima. Tapos, hahanap ako ng bago naming matitirhan ni Jepoy. Uy, sama ako dyan. Kailangan ko din ng trabaho eh. Ay, maganda yarn. Palagi na tayis na magkakasama. Pero Kesh, itutuloy Kesh ang mga pag-aaral or how to use the swordy ng proper. Oh, cheers tayo. Cheers! Nagpatuloy ang kanilang inuman. Isang munting selebrasyon ng kanilang tagumpay. Isang inuman na nagdudulot ng ngiti kay Miguel. Dahil sa puntong ito, magagawa na niyang harapin ang bawat umaga nang wala nang nararamdamang takot, pangamba at panganib. Wakas. Yes, hello mga kabangers, mga kayanggaw, kabanong poli at muli tayo na naman ay magsa-shoutout sa mga nag-comment dun sa video natin na Sabungerong Konsehal. So random lang po ito, no? Tingnan natin kung sino po ang mapipili nating ma-shoutout. Si Gerald Camado. Hello po at shoutout rin kay Annie Rose Jess. Okay, and din si Emmanuel M. Pate. Ayan, then si Sofia Padua. Shoutout rin po kay Teresa Pablo. Yan po, halos lahat daw ay napanood niya yung mga videos natin. 369 daw yung total ba? Grabe si Ma'am Teresa. Then si Vilma Bautista, shoutout rin po. Then shoutout rin kay Violi Liharso. Yan, kay Jean Yakap. Shoutout rin po kay Luina Silverio. Cora Estimadacion. Grabe. Then si Antipolo Irabon. Yan. And syempre shoutout rin po kay Marjorie Tongko Panon. Ayan, then shoutout rin kay Brents Recto, kay Mary Jane Duais, kay Nestor Bauyon. Ayan, shoutout po sa inyo. Then kay Roslyn Labajo, kay Pangyaw Emmy. Shoutout rin kay Jesus Ramos. Ayan, then siyempre kay Feliciano Peralta, shoutout po sa iyo. Then shoutout rin po kay Angeline Batikan from Taiwan. Okay, Ariel Leonino. Yan po, shoutout rin po kay Jovi Lambino, kay Jaywas Menpasite, Gis Menpasite. Grabe, ang hirap na pangalan. Kay Berts, Bouts, kay Bouts ba ito? Kay Bouts yata. Nag-greet siya ng Eid Mubarak to all brother and sisters po ng mga Muslim po natin dyan. Shoutout coming from Dubai, grabe. Then kay John Roniel Gallego, kay Aileen Baguio, shoutout rin kay Evelyn Reyes, kay Pambansang Kulas, shoutout po sa iyo. Then kay Nestor Bauyon, kay Paul John Encienzo. Yan, hello po. Shoutout po kay Carmelita Marquina. Hello po kay Joanne Oclarit. Yan, then kay Paul John Encienzo. Ay, nabanggit ko na ito kanina. Then kay Franz Darwin Rivera. Ayan. Then, shoutout rin kay Crystal Hen. Crystalen. Kay Marcel Cipriano. Yan, pa-shoutout po from Batangas kay Maricel Cipriano, kay Virgilio Jr., kay Jacel May, kay Bianca, and kay RJ. And last, si Rose Agudo. Hello, shoutout po sa inyo. And syempre, shoutout po sa dito po sa Philippines, ang pinakamalaki po daw na ayon sa analytics natin, ang pinakamarami po daw number 1 na nakikinig kay mga kwento ni Kabanong ay yung mga taga Quezon City. Shoutout po sa lahat ng mga taga Quezon City at shoutout din po yung pangalawa sa pinakamalaki ay ang Maynila. Okay, shoutout po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Maynila. At ang sa ibang bansa naman ay grabe, sa Saudi ang nangunguna
mga taga Saudi Arabia ang nangunguna po na nakikinig sa ating channel. So shoutout po sa inyong lahat. So hanggang sa susunod po na video, sana po ay makinig at huwag kalimutan pong mag-comment para ma-shoutout po uli rin kayo. And syempre, don't forget to subscribe sa mga hindi pa ho nakaka-subscribe sa atin pong channel. Maraming salamat po. Muli, ito po si Kabanong saying, God bless you all. I love you!